Albert, magpapaliwanag ako. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Ara pero hindi niya yun pinansin. Nagpatuloy siya sa mabilis na paglalakad. Hanggang maaari ay gusto niyang makalayo rito. Albert, please, let's talk. Hindi pa rin siya tumigil. Lalo siyang naging determinadong makalayo rito. Pakiramdam niya ay parang binibiyak ang puso niya sa bawat hakbang niya. Parang mas malala pa ang nararamdaman niyang sakit ngayon kaysa noong makita niyang may kayakap na iba si Andrea. Bakit kasi ganun kasakit yun? Parang unti-unti siyang dinudurog niyon. Bakit nga ba tatanong pa niya kung alam naman niya ang sagot? Espesyal sa puso niya si Ara. No, mahal na niya si Ara. Hindi lamang niya iyon inamin agad dahil gusto pa rin niya makatiyak sa nararamdaman niya. Isa pa, masyado pang maaga para magtapat siya rito. Pakiramdam niya ay napakatanga niya. Ang buong akala niya ay pareho na ng nararamdaman nila ni Ara para sa isa't isa. Base sa mga nakikita niyang inaakto nito, kapag kasama siya ay alam niyang iba na ang pakahulugan niyon. Pero mali pala siya. Maling-mali. Sa dami ng pumapasok sa isip niya ay hindi na tuloy niya napansing na habol na pala siya nito. Hinaklit nito ang braso niya. Napapikit siya. Gustong-gusto talaga niya kapag hinahawakan siya nito. Masarap damhin ang malambot nitong kamay sa balat niya. Muntik na niyang makalimutan, may kasalanan nga pala ito sa kanya. Pero may kasalanan nga ba to? Mag-usap naman tayo Pakinggan mo naman ako. Nagsusumamong sabi nito. Marahas na humarap siya rito. Ano pang hindi ko naririnig? Ano pang hindi ko alam? By the way, mas masarap ba ang halik niya kaysa sa akin? Mapang-uyam na sabi niya. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kaliwang pisngi niya. Pakiramdam niya ay bumuan ang kamay nito sa parteng iyon sa mukha niya sa sobrang lakas niyon. Ganun ba ang tingin mo sa akin, ha? Nagpapakababa na ako para kausapin ka pero ganyan ang sasabihin mo? How dare you? Namalisbis ang luha nito. Hindi mo nga alam kung anong totoong mga sinasabi ni Martin. Pero kung makapanghusga ka, ganun na lang. Bakit? Bakit ganyan kayo mga lalaki? Mukha ba akong uto-uto para tratuhin ninyo ng ganito? Mukha ba akong mahina para isipin yung madali lang ako magpadala? Para siyang sinaksak sa mga sinabi nito. Pero hindi lang talaga niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon niya. Kapag kasi siya ang nagsasalita, ay baka sumabog ng dibdib niya. Look, I'm sorry for the harsh word I said, but I didn't mean it that way. Hindi mo kasi alam ng nararamdaman ko. Yung mga nangyari kanina, ipinaalala mo lang yung panlulokong ginawa sa akin, Andrea, at nagbuka akong tanga sa harap ni Martin. Wala akong alam tungkol sa inyong dalawa. Bakit? Alam mo rin ba ang nararamdaman ko? Ang sakit dahil mas pinaniwalaan mo pa si Martin kaysa sa akin. At si Andrea na naman? Bakit pa tayo naglolokhan pa, Albert? Alam ko namang mahal mo pa si Andrea. Paano tayo magsisimula kung lagi mo na lang siyang bukang bibig? Makipagbalikan ka na lang sa kanya. Ganon? Sabi niya na may kalakip na sarkasmo sa tinig. Para ano? Para ba magkaroon ka na rin ng chance na makipagbalikan kay Martin? Napaawang ang mga labi nito. Grabe, yun pa rin ang iniisip mo? Oo, kitang-kita ko na naghahalikan kayo. Do you really believe that I responded to his kiss? Did you see it? Hindi siya makasagot. Nang makita niya mga ito ay bahagyang nakaharang mga katawan ni Martin kay Ara, kaya hindi niya mapansin yon. So hindi mo nakita, hindi ba? Ngayon, paano ka nakakatiyak sa mga nangyari? God, Albert, bakit ba nagkakaganyan ka? Tell me, sino ba talaga si Martin sa buhay mo? Ex-boyfriend? Ex-fiancé? Wala sa mga sinabi mo. Niligawan niya ako ng matagal at inaamin ko may nararamdaman na rin ako sa kanya, pero sumuko siya sa panliligaw sa akin. That's all. Walang namagitan na kahit ano pa sa amin. Ano pa bang gusto mong malaman, ha? Tanong nito. Kung ganun lang din ang tingin mo sa akin, itigil na natin to. It's not going to work out. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Bakit biglang nabaligtad ang sitwasyon?
Hahabulin din ba niya ito? Oh my goodness, Albert Benitez. Tinatanong pa ba yun? Gumalaw ang mga paa at hinabol ito. Sinubukan niyang pigilan ito pero pumiksi ito at kumawala sa kanya. Matuloy nitong naglakad palayo. Sinundan niya ito at sa pagkakataong iyon ay niyakap ito mula sa likuran. I'm sorry, sobra lang ako nasaktan. Sinabi mo na nga yan, hindi ba? Uulitin mo na naman ba na dahil iyon kay Andrea? Tama na, Albert. I'm really sorry. That's not what I meant. Hindi kita maintindihan, Albert. Marahas itong pumihit paharap sa kanya. Ang gulo mong kausap, alam mo ba yon? Kung hindi yun ang ibig mong sabihin, ano? Mahal kita, Ara. I love you. Pag-amin niya, natigilan ito. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagkabigla. Parang tinatakasan ng bait si Ara sa sinabi ni Albert. Hindi kaya nagkakamali lang siya nang narinig mula rito? Was he really in love with her? Pero bakit naman naghahalusinate o nananaginip lang siya? Pasimpleng kinurot niya ang kanyang pisngi at naramdaman ng sakit. Oh my goodness! Totoo nga na nasa realidad siya at wala sa isang panaginip. Napatingin siya kay Albert. Kumislot ang puso niya nang makitang nakatitig ito sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito. Malamlam na mga iyon na parabang walang anumang pagtatalo ang namagitan sa kanila. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Pakiramdam niya ay bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Mahal kita, Ara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig uli ang mahiwagang mga salitang iyon. Parang gusto nang lumabas ng puso niya sa kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga upang kahit paano ay mapakalma niya ang sarili. Hindi ba't iyon ang inaasam niyang marinig? Pero bakit sa halip na matanggap agad niya iyon ay hindi iyon magproseso ng isip niya? Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano nangyaring mahal agad siya nito? Sinubukan niyang salubungin ang tingin nito. Anong sinasabi mo? Shucks! Hindi dapat yun ang sasabihin niya. Kumunot ang noo nito at saka bahagyang tumaas ang isang sulok ng mga labi. Hindi mo ba talaga narinig ang sinabi ko o gusto mo lang talagang ulit-ulitin kong sabihin sa'yo? Binawi niya mga kamay niyang hawak nito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o lalong mainis. Bumuntong hininga siya. Albert, I'm serious. Bakit? Hindi ba ako mukhang seryoso? Tanong nito. Tumigas ang anyo nito. Look, I am just trying to lighten the situation. Muli siya nagpakawala ng buntong hininga. Alam niyang iyon lamang ang nais itong mangyari. Kaya lang ay sobrang nalilito siya kaya hindi niya maiwasang bahagyang mag-iba ng mood niya. Tiningnan niya ito. I don't understand, Albert. Hindi mo maintindihan dahil hindi mo iniintindi, Ara. Alin bang hindi maliwanag sa sinabi ko? Mahirap paniwalaan. How did that happen? Paano mo nasabing mahal mo na ako? Ito naman ang huminga ng malalim. Hindi ko alam ang sagot sa mga tanong mo. Basta isang araw ay ganito nang naramdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero maaaring nagsimula ito noong una pa lang kitang nakita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. I know I'm still in the process of moving on, pero sa tingin ko, matagal na akong tapos sa stage na yon. Kasabay ng pagkahulog ng puso ko sa'yo, tinanggal mo na rin ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko sa pagtataksil sa akin ni Andrea. Tinangay mo na ang lahat ng yon dito. Itinuro nito ang puso niya. Wala nang natirang sakit dahil natabunan na iyon ang pagmamahal ko para sa iyo. I love you, Ara. I swear, I didn't plan on saying this. I didn't even expect I'd be able to open myself to you like this. Hindi ko rin naisip na sa araw na itong makukumpirma ko ang totoong nararamdaman ko para sa iyo. Ngayon ko lang nagawang aminin ito sa sarili ko, Ara. At kasabay ng pag-amin kong iyon, heto ako at ipinagtatapat sa iyo ang totoo. Pakiramdam niya ay tumaba ang puso niya sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya ay naakalang makakamit niya ng maaga ang piling at hiling niya ng puso niya. So was it her turn to confess her feelings for him too?
Hoy Ara, magpakipot ka naman muna. Napaisip siya, pero paano kung iyon na pala ang huling pagkakataon para sabihin dito ang katagang dapat niyang sabihin para dito? Isusugal pa ba niya ang natitirang pagkakataon niya kung sakali? Magpapakaduwag na naman ba siya? Hinawakan uli nito ang kamay niya. Naramdaman niya ang init na bumabalot sa mga iyon. She always loves the feeling of her hands in his. It was as if her first hand always belonged to her. Naiintindihan ko kung hindi mo agad mapaniwalaan ang sinabi ko. But let me just say this, okay? Pakiramdam ko ay sasabog na ako. Hindi ko na kaya pang sarilinin to. And please, don't think na sinasabi ko lahat ng to dahil may involvement pa rin ito kay Andrea. Nung araw na sinabi ko sa iyo kung maaari mo akong tulungan para tuluyan na ako makalaya sa kanya, I meant it. I meant it when I said I found someone who gave me my true worth as a man. Ipinaramdam mo sa akin na may halaga pa ako sa mundong to. That I could be a hero to a woman like you. At sa hindi ko malamang dahilan, you've always made me smile. At uulitin ko ang sinabi ko, I can feel that you're the woman that I've been waiting for years. Hinaplos nito ang pisngi niya at pinahid ang mga luhang hindi niya mamalayang umaagos na pala sa kanyang mga pisngi. Albert, shh, you don't have to say anything. Handa ako maghintay hanggang sa panahong kaya mo na rin akong mahalin. At kung nahihirapan ka pang paniwalaan ng mga sinasabi ko, please let me prove my love to you. Please let me show how much I meant and I love you. Umiling-iling siya. No, you don't have to do that anymore. You don't have to wait anymore. I love you too, Albert. I love you. Pagkasabi niyon ay niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi niya maipaliwanag nararamdaman niya. Tila ba may kadenang napigtas sa puso niya. Para bang kumawala na siya sa mahabang pagkakakulong. At ang sarap pala. Kakaiba pala ang kaligayahan na nagagawa niyang pag-amin sa isang bagay na matagal na niyang itinatago sa sarili. Did I hear it right? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Albert. Bahagya niyang inilayo ang sarili rito. Hindi mo ba talaga narinig ang sinabi ko o gusto mo lang talagang ulit-ulitin ko ang sasabihin ko sa'yo? Panggagaya niya sa sinabi nito kanina. Gusto kong ulitin mo. Ang sarap pakinggan. Please say it again. I love you, Albert Benitez. Titig na titig ito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang una nag-initiate. Buong pusong hinalikan niya ito. Hindi naglaw na tinugon nito ang halik niya sa mas mataas na intensidad. At kasabay ng paghampas ng alon ang pagbuo ng masayang musika sa kanilang puso. Humilig si Ara sa balikat ni Albert. Walang mapasidlan sa ang kasiyahan na nararamdaman niya. Pagkatapos ng naging tapatan nila ng kanyang mga damdamin ay nagkwentuhan sila sa dalampasigan na para bang wala ng bukas. Noon din niya nagawang pagkatiwala rito ang naramdaman niya. At nagulat siya dahil habang kinikwento niya iyon ay parang gumagaan ang loob niya. Hindi na siya napapayak dahil sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Ang mga lubhang ibinuhos niya ay dahil sa pangungulila sa mga magulang. Sanay naroon ng kanyang mommy at daddy upang maipakilala niya si Albert sa mga to. Sa kabilang banda, mas nakilala pa niya si Albert. Nalaman din niyang nakabase ang mga magulang at kapatid nito sa probinsya ng mga ito sa Leyte. Pangalawa ito sa 4 na magkakapatid. Ang panganay ay may asawa na at nasa Amerika na raw ang buong pamilya. Samantalang ang 2 kapatid niya ay medyo naglalayo ang agwat ng edad nito. Ang isa ay nasa 2nd year high school at ang isa naman ay nasa kolehiyo na. Napag-alaman din niyang ito ang nagpapaaral sa 2 kapatid. Dahil doon nilalo pa niyang hinangaan at binahal ito. Sino mag-aakala na pwede tayo maging sweet tulad ng ganito ngayon? Pukaw sa kanya ni Albert. Tiningala niya ito. At sino bang mag-aakalang mamahalin ako ng isang gaya mo, Albert? Nagsalubong ang mga kilay nito. Hey, ano ba yung sinasabi mo? Ano naman ang rason para hindi kita mahalin? Tumingin siya sa malawak na dagat. Napayakap siya sa mga tuhod niya. Alam mo bang lahat ng classmates ko noon ay ilag sa akin? Dahil bukod sa pagiging suplada, ang tingin nila ay weird akong tao. I'm used to being alone. I don't have friends. Because I don't want to give my trust to just anyone.
Ayokong dumating sa puntong mapalapit ako kahit kanino at pagkatapos ay mawawala sila sa akin. Sobrang natatakot ako. Ayoko nang masaktan. Nangilid ang mga luha niya. Naging defense mechanism ko ang pagiging masungit ko. Gusto kong makilala ako na may strong personality. At nagawa ko nga ang gusto kong isipin nila na ako. Tiningnan niya ito. Now tell me, hindi ka ba nawiwirdohan sa akin? Hinaplos nito ang sariling baba at saka pinisil ang kamay niya. I don't think na kawirdohan yon. You have valid reasons kaya nagawa mo yon. Naiintindihan ko yon dahil masyadong marami nangyari sa buhay mo. Masyado kang nagpakain sa takot na in a way ay may mali ka rin. Dahil doon ipinalagpas mo ang mga pagkakataong makikilala mo ang ibang tao na maaari mong pagkatiwalaan at maging kaibigan. Pero ang malaking positibong idinulot naman ng ginawa mo ay hindi ka nagbukmok sa isang sulok lang. Ginawa mo ang makakaya mo para ma-achieve mo kung anong meron ka ngayon. So kung iyon lang ang dahilan mo para hindi magawang mahalin ng katulad ko, pues mali ka. Dahil lalo pa kitang minahal dahil doon. Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi lang yun ang dahilan ko. Albert, look at me. Marahil malayo ako sa lahat ng mga nakarelasyon mo. I'm not an ideal woman. Hindi ako maganda. Hindi sexy. Walang maibubuga lalo na kung ikukumpara ako kay Andrea. Honey, umiso dito palapit sa kanya. Bahagyang pinisil nito kanyang kamay. Hindi ko akalain na marunong palang ma-insecure ang isang tulad mo. Parang gusto ko tuloy malaman kung paano ka magselos. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Puro ka biro. Subukan mo lang gumawa ng kalokohan, matitikman mong suntok ko. Nagulat siya nang tumawa ito na malakas. Hinampas niya ang balikat nito. Sa halip na tumigil ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtawa. Tumayo siya ngunit hinaklit nito ang braso niya at pinabalik siya sa pagkakaupo. Ang bilis mo talagang mapikon, honey. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa mga babaeng nakadate ko o sa mga naging girlfriends ko. At bakit hindi? Dahil wala akong panama sa kanila? Ngumiti ito. He pinched the bridge of her nose. Bakit kailangan mo ma-insecure sa kanila kung mas maganda ka pa sa mga yun? Iba sila, iba ka. Pwede bang pakicheck mo ang sarili mo sa susunod na haharap ka sa salamin? God, hindi mo ba nakikita kung gaano ka kaganda? You have natural beauty. Noong makita ko yung hindi na ito tuloy sinasabi, nabigla na lamang siya nang tanggalin nito ang ponytail sa buhok niya at bumagsak ang lagpas balikat niyang buhok. Tinitigan siya nito. You're very lovely, honey. Masuyong hinaplos nito ang baba niya. In fact, kahit hindi ka ayusan ay nagmumukha ka pa rin Diyosa. And you're so damn sexy, Ara. Kung sakaling nakakalimutan mo, muntik na ngang may magsamantala sa'yo, hindi ba? At ilang lalaki na bang nakita kong lumapit sa'yo at nagpakita ng paghanga? Iyong si Adrian ay isa na roon at yan pan si Martin. Ngayon mo sabihin sa akin wala kang panama sa mga naging girlfriend ko. And I will never dare compare you to any woman that I had a relationship with dahil iba ka sa kanila. You are a very special woman, Ara. You are like a crystal that I should hold tight. Ara was overwhelmed with Albert's praises. Pakiramdam niya ay nalulunod na siya. She looked at him with sincerity. You are very woman's dream, Albert. For the past 22 years, I have been trying to be a strong person. Ginawa ko ang lahat para tingalain ako. I always use my mind over my heart. Pero nawala ang kontrol ko nang makilala kita. You changed my life, Albert. You are the key to my heart. You opened it and since then, I have felt how it is loved again. Thank you for coming into my life. Hinagkan nito ang noo niya. And I promise na ipaparamdam ko sa'yo kung paano ang mamahalin. I love you, Ara Castañeda. I love you too. Pagkasabi niyon ay sumubsob siya sa dibdib nito. Let's go, sabi nito maya-maya. Saan? Sa inn na tinutuluyan ko. Namutla siya. At bakit kailangan kasama pa ako? Anong gagawin natin doon? Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Magbabahay-bahayan tayo. Hinampas niya ang balikat nito. Hinuli naman nito ang kamay niya at dinampian iyon ng halik.
Honey, relax. Wala akong gagawin na kahit ano sa'yo. Hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa ayaw sa akin. And as I said, you are a very special woman. Ang dapat sa'yo ay inihaharap sa altar. Sabi nito sa kakinitaran siya. Hindi niya maitago ang kilig sa sinabi nito. Umiiral na naman ang pagiging bolero mo. Ang sabihin mo kinikilig ka lang. Tudyo nito. At sino nagsabi? Teka nga, bakit kailangan mo pa akong dalhin sa tinutuluyan mo? Tanong niya. Kukunin ko yung mga gamit ko ron. Hindi ko maaatim na iwan ka basta rito kasama ni Martin. Kung kinakailangang bayaran ko kayo para sa okupahan ko roon, gagawin ko. Basta ang gusto ko, malapit ako sa'yo. Okay, fine. Hindi na niya sinubukang tumanggi dahil alam niyang ipagpipilitan pa rin nito ang gusto kahit pa tumanggi siya. Bakit pa siya magpapakapagod na pigilan nito? Naramdaman ni Ara ang tensyon sa pagitan ni na Albert at Martin ng sumunod na araw. Kung wala siguro siya roon at naiwan na magkasama ang mga ito, ay malamang na nagsuntukan na naman ang mga ito. Naiilang siya kay Martin. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya, ay hindi niya naiwasang magalit dito. Pero sa kabilang banda, ay pilit niyang iniintindi kung bakit nito yung ginawa sa kanya. Sa lahat ng puntahan niya, ay nakasunod na si Albert sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya na para bang mawawala siya. Hindi nga yata nito binitawan iyon. Kapag nakikipag-usap naman siya kay Martin, ay sinasadya pa ni Albert na ipakita kay Martin na may paghawak siya sa kamay nito. Narong ipulupot nito ang braso sa baywang niya o kaya ay ninanakawan siya nito ng halik. At sa gilid ng mga mata niya ay nakikita niya ang hindi maitagong inis ni Martin. Abot-abot ang pagpipigil nito para huwag sumabog ang nararamdaman. Nang sumunod na araw ay bahagyang humupa na ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Naghanap siya ng pagkakataon upang kausapin si Martin. Nagkataong may kailangang kausapin sa cellphone si Albert kaya ginamit niya ang pagkakataong iyon upang harapin si Martin. Ang sabi nito sa kanya ay tanggap na raw nito ang desisyon niya at ang katotohanan wala na itong kahit anong pag-asa sa puso niya. Napag-alaman din niya na nagkausap na pala ito ni Albert. Nang nagdaang gabi, sa tingin niya ay nagkaayos na ang mga ito nang ikwento iyon sa kanya ng kanyang nobyo. Oh yeah, this time it's for real. I love you, honey. Paglalambing ni Albert sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran at saka hinalikan ang nakalantad niyang balikat. Parang gusto na niyang pagsisihang nag-sleeveless pa siya. Simpleng halik lang iyon pero naghatid iyon ng libo-libong kilabot sa kanya. Sa munting kilos nitong iyon ay tila binuhay na niyon ang maging ang kasulok-sulukang bahagi ng kanyang katawan. Sino pala yung kausap mo kanina? Tanong niya upang iwaksi ang kakaibang nararamdaman. Tila sandali itong natigilan. Yun ba? Yung boss ko lang yun. Sagot nito. Napakunot noo siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya pero tila maitinatago ito sa kanya. Bago pa siya makapagtanong uli ay hinilan nito ang kamay niya. Saan mo naman ako dadalhin? Tanong niya habang naglalakad sila patungo sa kung saan. Parang feel kong gumawa ng bonfire. Isn't that good idea? Mabilis na nahikayat naman siya sa gusto nito. Hinila siya nito patungo sa dalampasigan. Pero pagdating doon ay hindi niya alam kung ano nangyari dahil sa halip na gumawa sila ng bonfire ay naghabulan sila. Napakagaan ang pakiramdam niya. Ng mga oras na iyon ay wala siyang ibang gustong isipin. Ang makasama lang si Albert ay sapat na para sa kanya. Walang mapaglagyan ng kasiyahan na nararamdaman niya sa piling nito. Naisa loob niya habang nakatingin kay Albert. Masaya na po uli ako at alam kong masaya rin po kayo para sa akin. Nahiling niya na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang nadarama niya. Napapitlag si Albert nang maramdaman niya ang pagpisil ni Ara sa isang kamay niyang nakahawak sa manibela. Bigla niyang natapakan ng preno dahil na-disorient siya. Pabalik na sila noon sa Maynila. Ano ba nangyayari sa kanya?
Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap si Ara. Nakikita niya sa magandang mukha nito na nagulat ito sa nangyari. Hinawakan niya ang kamay nito gaya ng masuyong paghawak nito sa kanya. "I'm sorry, are you okay?" Tanong niya. Tinitigan siya nito. Mababa sa mga mata nito ang pagtataka habang nakatingin sa kanya. "Ako yata ang dapat magtanong sa iyo niyan. May problema ka ba? You seem lost in thought or something." Pinigilan niya ang sariling mapabuntong hininga. No, hindi yun ang panahon para malaman nito ang totoong nangyari sa kanya. Ang totoong dahilan kung bakit tila distracted siya. God, kasi simula pa lang nila. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Matyaga ito naghihintay sa isasagot niya. Ilang sandali pa niyang tinitigan ito na parabang sa paraan na iyon ay malalaman nito ang nilalaman ng puso niya. "I'm fine, honey," sabi niya pagkalipas ng ilang sandali. "Wala namang problema. Well, kaunti lang. Napaaga lang yung submission ng mga article namin. Nag-iisip lang ako kung pwede kong isulat. Ay, naisip ko na pala at binubuo ko lang sa isip ko yung ilalagay ko." Lihim siyang nanalangin na sana'y tanggapin na nito ang sagot niyang iyon. Hindi na niya alam ang gagawin at hindi na siya makapag-isip ng iba pang alibay para dito. Titig na titig ito sa kanya habang tila inaanalisa ang mga sinasabi niya. Ilang segundo ang dumaan bago ito nagsalita. "Iyon lang ba talaga? Para kasing, you know that you can trust me, right?" Dinala niya ang likod ng palad nito sa kanyang mga labi. Dinampian niya iyon ng masuyong halik. "Don't worry too much, okay?" sabi niya. Iniipit pa niya sa tainga nito ang mga ilang hibla ng buhok na kumawala sa pagkakapusod nito. "I love you, Ara. Always remember that I love you." Natigilan ito sa sinabi niya. Namutla ang mukha nito. Bigla ay na-realize niya kung bakit. Gusto niyang murahin ang sarili. Mali siya na binitawang salita rito. Halos eksaktong iyon sa mga salitang sinabi ng ina nito bago nahulog ang sasakyan ng mga ito sa bangin ayon sa pagkakwento nito. Damn him. He felt grip tighten. Lalo niyang nakumpirma na iba ang naging impact ng mga salitang iyon dahil sa sumunod nitong reaksyon. "Don't leave me, Albert." Pakiramdam niya ay nagsikip ang daluyan ng hangin niya nang mapansin ang pagkislap ng butil ng luha sa mga mata nito. For the second time, he cursed himself silently. Hindi niya ugali ang magmura pero hindi niya magawang pigilan ang sarili. Para bang sa paraang iyon ay maiibsan ang sakit na lumukob sa pagkatao niya. Marahang inaplos niya mga pisngi nito. Pinalis niya ang mga luha nito na nagsimulang dumaloy sa mga pisngi nito. "Don't cry, please. I hate seeing you cry like that. Dahil nasasaktan ako." Hinawakan nito ang mga kamay niyang nasa mga pisngi nito. "You won't leave me, right? Promise me you won't." Sunod-sunod ang naging pagtango niya bago niya mahigpit na niyakap ito. Bakit pinahihintulutan niya itong mangyari? "Mahal na mahal kita, Albert. Mahal na mahal." Paulit-ulit na sabi nito. Pero sa halip na matuwa siya ay naramdaman niyang tila napupunit ng puso niya. Hindi niya may paliwanag kung gaano kasakit iyon. Bahagyan nitong inilayo ang sarili sa kanya. Masuyong hinaplos nito ang mga pisngi niya. Then she rested her head against his. Oh good heaven, why did he feel like crying? "You took my heart away, Albert, and if ever na naiwan mo ko, kasama mong mawawala ang puso ko. Hindi ko ako lang ang pwedeng mangyari. Ika mama, hindi na naituloy ang sasabihin." "Do you understand?" Tumango siya at napaisip. Ang gusto siguro nitong sabihin sa kanya na hindi nito na ituloy ay ikamamatay ko yon. No, hindi yun maaaring mangyari. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha nito. Wala na siyang maisip na paraan upang maibsan kung ano man ang nararamdaman nito. Tinawid niya ang maliit na distansya sa pagitan nila. He kissed her passionately. Sa pamamagitan niyon ay pinaramdam niya kung gaano niya ito kamahal.
Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na sila sa Maynila. Nang maihatid na ni Albert si Ara sa bahay nito ay siniguro niyang nasa maayos sa kalagayan nito bago siya magmadaling bumalik sa loob ng sasakyan at pinaharurot iyon papunta sa East Avenue Medical Center. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa naturang ospital ay nagbalik sa kanyang alaala ang mga tawag na natanggap niya habang nasa Pangasinan siya. "Tita Hasmin, bakit napatawag po kayo?" tanong niya sa ina ni Andrea. "Albert," iyon lang at narinig na niyang humikbi ang ginang sa kabilang linya na ikinabahala niya. "May problema po ba?" "Albert, may alam ka bang problema ng anak ko? Nitong mga nakaraang araw, lagi na lang siyang umuuwing lasing. May problema ba kayo ng anak ko, ha?" Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Bakit tila walang alam ang ginang tungkol sa paghiwalay nila ni Andrea? My God, hindi ba sinabi nito na Andrea ang tungkol doon? Akmang sasabihin na rin niya ang totoo sa sitwasyon nila ni Andrea nang biglang magsalita ulit ito. "Albert, nasa hospital ang anak ko." "Ho?" Nabangga ang kotseng minamaneho niya habang pauwi siya. Kasalukuyang iniimbestigahan ng aksidente. Kritikal ang kondisyon niya, Albert. "Kailangan ka ng anak ko." Ang sabi niya sa akin bago mangyari ang aksidente, nasa out of town ka raw. "Kung nasaan ka, umuwi ka muna, iho." Pero po, hindi na niya alam ang sasabihin. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi yun maproseso sa isip niya. "Kung may pagtatampuhan man kayo ng anak ko, kalimutan mo muna yon. Alam kong hindi yun sinasadya ng anak ko. Saksi ako kung gaano kanya kamahal." Napailing siya. "Kung alam lang ninyo ang ginawa ng anak niyo sa akin." Ngaling-ngaling sabihin niya iyon dito, ngunit sa sitwasyon ngayon ay hindi yun makakatulong. Pinili na lamang niyang manahimik, pero naguguluhan siya sa mga nangyayari. Maraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Ano ba nangyayari kay Andrea? At nasan ba lalaking pinagmamalaki nito? "Albert," napukaw ang atensyon niya nang tawagin siya ng ginang. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. "Pauwi na rin po kami bukas. Pasensya na po kayo kung hindi po agad ako makakapunta dyan. Pakitext lang po ako kung ano pa po ang mga progress sa sitwasyon dyan. Kailangan din po kasi ako rito." Kailangan ako ni Ara, na isa loob niya. Pagkatapos kasi niyang malaman ang pinagdadaan ng hirap ng nobya, ay isinumpa niya sa sariling mamahalin niya ito at aalagaan ng buong puso. "Aasahan ko yan, iho." Tumango siya na para bang nakikita siya nito bago naputol ang linya. Ang buong akala niya ay doon na natatapos ang tawag nito at magkikita na lamang sila nito sa Maynila. Ngunit kimaumagahan ay ginambala siya ng tawag ng galing uli rito at umiiyak na. "Tita Hasmin, huminahon po kayo. Ano po ba nangyari? Kamusta po si Andrea?" Kahit paano naman ay nag-aalala pa rin siya rito. May pinagsamahan din sila nito kahit pa hindi naging maganda ang katapusan niyon. "Nagising na siya, Albert. Kaya lang, hindi niya gusto ang hinig nito. Pakiramdam niya ay hindi na maganda ang mga susunod na mangyayari." Humikbi ito muling nagsalita. "Hindi na siya nakakakita, Albert. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi ng doktor. Pero ang natatandaan ko ay may pumasok na bubog sa mga mata niya dulot ng aksidente. Naghihisterya siya kanina. Tinatawag ka niya. Hinahanap ka ng anak ko, Albert. Kailangan ka ng anak ko. Nakikiusap akong huwag na huwag mong iiwan ang anak ko sa ganitong sitwasyon. Ngayon ka niya mas kailangan." Inihimpil ni Albert ang sasakyan nang makakuha ng lugar na mapagpaparkan. Pinatay niyang makina, saka bumuntong hininga. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya alam kung anong magiging epekto ng pangyayaring iyon sa kanila ni Ara. Ayaw niyang isipin yon. "Diyos ko, kung nananaginip lamang ako ay gusto ko nang magising." Naisa loob niya. Ngunit hindi iyon ang isang panaginip. Totoong buhay iyon. Pakiramdam niya ay haharap siya sa korte nang bumaba siya ng sasakyan niya. Pakiramdam niya ay hahatulan na siya ng araw na iyon at sesentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong.
Pagpasok ni Ara sa bahay niya ay napasandal siya sa hamba ng pinto. Maya-maya ay narinig na niya ang pagharurot ng isang sasakyan. Alam niyang kay Albert yon. Bakit mukhang madaling-madali ito? Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit ganun na lamang kabigat ang nararamdaman niya. Para siyang kinakabahan na natatakot na hindi niya mawari. Ano bang nangyayari sa kanya? Sa totoo lang, sa kabila ng assurance sa kanya ni Albert na ayos lang ang lahat ay nagdududa pa rin siya. Napakasama ba niyang girlfriend kung iisipin niyang may mali? Ayaw man niyang isipin ay hindi siya mapalagay. Hindi siya matahimik sa mga nangyari kanina. Something was going on. O masyado lang siya nag-a-assume na mayroon. Pero kung wala ay bakit ganun ang pagkabog ng dibdib niya? Pakiramdam niya ay may mali. Marahas siyang napabuntong hininga. Baka naman dala lang iyon ng pagod. Kailangan na niya siguro magpahinga. Dediretso na sana siya sa kanyang kwarto nang magbago ang isip niya. Tumuloy siya sa kusina at mula sa refrigerator ay akmang dadamputin niya ang bote ng mineral water nang mapansin niya ang 1 gallon of salad ice cream doon. Naalala niyang nandun nga palang kaibigang si Lorraine. Tinawagan na niya ito kanina para abisuhan na pauwi na sila, ngunit ang sabi nito ay baka mag-overtime ito sa trabaho dahil may gagawin pa raw itong financial report. Sa huli na pagpasyahan niyang kunin ng ice cream, papalitan na lamang niya iyon. Parang gusto kasi niya magkakain hanggang sa makalimutan niya mga gumagambala sa isip niya. Maya-maya ay nagtuloy na siya sa kwarto niya. Pagkabihis niya ay nag-lotus position siya at saka simulang sumubo ng ice cream. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang mapansin niyang manonood ng movie. Kailangan niya iyong gawin dahil ayaw niyang magkaroon ng tsansa na may sumingit na naman kung ano-ano sa kanyang isip. Nasa kalagitnaan na siya ng pinapanood nang dumating si Lorraine. Naramdaman niya ang yabag nito papunta sa kwarto niya. Nahulaan siguro nito nagising pa siya dahil sa lakas ng volume ng TV niya. Kumatok ito at pinatuloy naman niya. Mataas ang energy nito nang bumungad sa kanya. "Friend, grabe na miss kita. Naku, ang dami-dami mong ikakwento sa akin. Unang-una na inyong nabanggit mong progress sa relationship ni Albert. Ay sus, may bakasyon lang pala ang kailangan mo para magkaroon ka ng matinong love life." Tuloy-tuloy na sabi nito. Saglit lang itong tumigil bago muling nagsalita. "Anyway, bakit kising ka pa?" tanong nito. Pinilit niyang sabayan ang energy nito. Kasi miss na din kita at saka hindi ako makapaghintay na ibigay sa'yo ang mga pasalubong ko. Kunwari excited na kinuha niya ang mga pasalubong niya para dito. Totoo namang excited siya pero dahil sa nangyari kanina sa pagitan ni Albert ay tila nahati ang nararamdaman niya. Iniabot niya sa kaibigan ang botelya na may lamang white sand at iba't ibang klase ng maliliit na kabibe. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine nang makita ang pasalubong niya. Nangongolekta kasi ito ng mga shells. Niyakap siya nito. "Thank you dear. Kaya naman sa'yo ako eh. I love you." Tuwang-tuwang sabi nito. Iyon ang nagustuhan niya rito. Napakadali nitong pasayahin. Kumbaga'y mababaw ang kaligayahan nito. At doon sila nagkapareho ng kaibigan. Maliliit na bagay lang sa kanya lalo na at may effort ay sobra niyang na-appreciate. Kahit paano ay gumaan ng kalooban niya sa nakikita niyang kasiyahan nito. "Hep, hindi lang yan ang pasalubong ko sa'yo," sabi niya. "What's more?" Mula sa bagahe ay inilabas niya ang isang supot ng mangga at ang mga pinagmamalaking bagoong ng Pangasinan. Napapalakpak ito. "Grabe friend, kuhang-kuha mo ang like ko. Salamat." "Walang anuman." Nagulat siya nang maya-maya ikulong nito ang mukha niya sa mga palad nito. Pinakatitigan siya nito ng mabuti. Naasiwa siya. Kailangan niya mag-iwas sa mga mata kung hindi ay mapapansin nito ang bahagyang pamumugto ng mga mata niya. Iyon ang pinakaayaw niya sa katangian niya. Kaunting iyak lang ay namumugto na ang mga mata niya. Nilingon niya ang bagahe at nagkunwaring inayos iyon. "Siguro'y pagod ka na. Mabuti pa'y matulog ka na. Promise, bukas kakwentuhan kita." Umupo si Lorraine sa gilid ng kama. "May problema ka, no?" "Diyos mio, kakasimula pa lang yun ni Albert. May iringan na naman kayo."
What makes you think na namumugto ang mga mata mo? Dinuro pa nito ang mga iyon. Magdadahilan ka pa obvious naman. What happened? Akala niya ay mako-corner na naman siya nito. Ngunit bigla ay may pumitik sa isip niya. I just miss my mom and dad badly. Sana kasama ko sila ngayon pagiging masaya ko. Magiging mas masaya sana ako kung nandito sila. Totoo naman ang sinabi niyang iyon. Iba nga lang ang mas mangingibabaw ngayon sa kanya. At hindi niya gusto pang sabihin iyon sa kaibigan, lalo na't wala pa siyang kumpirmasyon. Ara, hinila siya ni Lorraine paupo sa tabi nito. Mas matanda siya ng 1 taon dito, ngunit kung umasta ito ng mga oras na iyon ay parang ate niya ito. Well, itinuturing niya regalo si Lorraine. Para sa kanya ay tunay niya itong kapatid. Gamit ang mga daliri nito ay sinusuklay-suklay nito ang mahaba niyang buhok. Kahit papaano'y nakakalma siya sa ginawa nito. Kung nasan man sina Tita Ellery at Tito Leandro, alam ko na masayang-masaya sila dahil sa wakas ay hinayaan mong sarili mong makawala sa kahon at malibot ang mas malawak na mundo. At saka hindi naman sila talaga nawala dahil sa isip mo ay lagi silang may alaala. Sa puso mo ay nakamarka na sila at nandyan lang din sila lagi sa tabi mo. Umalpas sa mga luha sa mga mata niya. Salamat, tunay ka talagang kaibigan, Lorraine. And I can be your sister too. Kaya dapat hindi mo kinikimkim ang problema mo. You can always run to me, okay? Pagkatapos niyon ay nagyakapan sila. Kakainis ka, Ara Castañeda. Pinapaiyak mo ko. Maya-maya ay sabay na silang nagkatawanan. Nakatulog na si Ara sa kakahintay nang dumating si Albert sa tinitirahan nito. Paggising sa umaga ay inalamagad niya kung nakauwi na ito. Nakumpirma niyang hindi ito umuwi nang wala siyang nakitang black BMW na nakaparada sa harap ng bahay nito. Nagsimula na namang umikot ang imahinasyon niya. Saan kaya ito nagpunta at saan ito nagpalipas ng gabi? Pero bago pa kung saan tumakbo ang isip niya, ay marumihan ang malinis sa pagtingin niya kay Albert ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nag-shower siya. Nang matapos siya ay nadatna niya si Lorraine na nagluluto. Napangiti siya at saka nagbiro. Pwede na. Yeah, pwedeng-pwede na mag-asawa. Kaya lang ang torpe ni Jules. Hanggang ngayon hindi pa nagpo-propose. Hay, sagot nito. Tinuyo niya ang buhok ng tuwalya. Huwag mo nga kasing pangunahan. Darating din kayo doon. Malay mo, naghihintay lang siya ng tamang timing, hindi ba? At kailan naman kaya yun? Kapag uugod-ugod na kami? Nako, kung hihintayin ko siya ay baka mangulubot na ang balat ko. Kung ako na kaya mag-propose. Pinakurap-kurap nito ang mga mata. Ano sa tingin mo? Baliw, magtigil ka nga. Atat ka kasi masyado. Baka hindi mo napapansin na nasisira mo na ang diskarte ni Jules. Wow, kailan ka pa naging komportable sa mga ganitong usapan? Naks, iba talaga na idudulot ng pag-ibig. Pinagsalikop nito ang mga kamay ngunit napagita nito ng syanse sa mga kamay nito. May inaamoy-amoy siya. Lorraine, yung itlog na susunog. Nagmamadaling hinango nito sa kawali ang niluluto. Napailing-iling na lamang siya. Maya-maya ay nagsalo na sila sa pagkain. Mauna na ako sa'yo, dear. Ipiprint ko pa kasi yung isasabit ko report. At alam ko namang may susundo sa'yo, sabi ni Lorraine. Saka kumindat pa sa kanya pagkatapos ito maghanda para pumasok sa opisina. Nauna siyang naghanda rito pero mas mauunahan pa siya nitong umalis ng bahay. Ikaw talaga? Sa'yo ba? Naku po, walang mapapala kung aasahan ko si Jules. Panigurado naghihilik pa yon. Iba talaga kapag may sariling kumpanya. Okay lang kahit malate. Hindi rin. Kontra niya. Ang sabihin mo, hindi talaga ugali ni Jules ang sunduin ka. Sabi niya saka tumawa. Hindi naman tinablan ng kaibigan. Okay na yung mahal namin ng isa't isa. Gumaganon. Napamulagat ito. At kailan ka pa natuto ng mga ganyan lingwahe? Nako, iba talaga ang tama mo kay Albert. Sa akin na naman dinidivert ang mga usapan. Akala ko ba'y papasok ka na? Oo, eto na po. Nang makaalis ito ay muling binalot ang kalungkutan ng puso niya.
Tinititigan niya ang cellphone niya. Kahit isang text message ay wala man lamang ipinapadala sa kanya si Albert. Ano ba kasi ang pinagkakaabalahan nito? Ayaw man niya ay hindi niya may pigilan na isipin ang maaaring sagot sa kanyang katanungan, si Andrea. Pero hindi maaari. Imposible iyon dahil tinapos na nito ang namamagitan sa kanila. So kung hindi si Andrea, ano o sino? Pinalipas pa niya ang ilang minuto bago niya napagpasyahang pumasok na sa opisina. Paglabas niya ng gate ay napahinto siya nang may mahagip ang kanyang mga mata. Naroon na ang kotse ni Albert. Bakit kaya hindi niya ito napansin na dumating? Kasalanan niya ng malikot niyang imahinasyon. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na nangyari. Lumabas si Albert ng kotse nito at idinuduktok ang ulo sa bumbungan nito. Albert, ano ba talagang problema? Unti-unti humahakbang siya papalapit dito. Kung bakit tila nanginginig ang mga tuhod niya habang palapit dito ay hindi niya alam. Masyado yatang malalim ang isip nito kaya hindi siya nito napansing lumapit. Tahimik na pinagbastan niya ito. Pakiramdam niya ay sumikip ang dibdib niya nang makita ang anyo nito. Hindi lang ito basta pagod o may malalim na iniisip. Tila umiiyak to. Albert? Hindi na nakatiis na tawag niya rito. Nagangat ito ng tingin at tila nabigla ito nung makita siya. Nakita niya mga luhang naglandas sa mga pisngi nito. Nagmamadaling tumalikod pa ito na para bang magagawa pa nitong pagtakpan ng nakita niya. Hinawakan niya ang braso nito pero nagpumilit itong hindi siya harapin. Honey, napuwing lang ako. Nainis siya sa sinabi nito. Pumunta siya sa harap nito. So, gagawin mo pa akong tanga ngayon? Albert, ano bang problema mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Goodness, girlfriend mo ako, Albert. Nabigla siya nung walang ano-ano'y kabigin siya nito at niyakap na mahigpit. I'm sorry. I'm really sorry. Unti-unting gumapang ang takot sa sistema niya. Hindi niya nagugustuhan ang inaakto nito. Itinulak niya ito ng marahan at tingalala. Honey, ano nangyayari? At bakit ka nagsasorry? Tanong nito. Pakiramdam niya ay maiiyak na rin siya sa nakikita niyang lungkot na bumalatay sa mukha nito. Pilit itong ngumiti. I'm sorry kasi alam ko nasaktan kita kagabi. I'm sorry kasi kakauwi ko lang. I'm sorry kasi hindi ako nagpaalam kung saan ako pupunta. Hinampas niya ang balikat nito. Yung totoo, Albert, huwag mo nga akong pinaglololoko. Bakit umiiyak ka? Honey, kasi may nakita akong announcement habang nagmamaneho ako pa uwi. May audition daw sa isang soap opera sa Channel 7. So, sa tingin mo papasakay ako? Inihampas niya ang bag niya rito. Nakakainis ka. Ang cute mo talaga pag napipikon ka. Alam mo bang ikaw pa lang ang pinaka-cute na babae na kilala kong lalong gumaganda kapag naiinis? Inirapan niya ito. Ipinalibot naman nito ang mga braso sa baywang niya. Tara, ihahatid na kita. Teka lang, saan ka ba muna galing? Dumating kasi galing Canada yung friend ko. Nagkayayaan eh. Pero promise, hindi ako uminom. At saka lalaki lang yon, hindi kami talo. At saka, Albert, bakit na naman? Siguruhin mong totoo yung sinasabi mo. Kung hindi makakatikim ka sa akin. Kung halika matitikman ko, aba ang sarap magsinungaling. Kung ito kayang matikman mo, itinaas niya ang isang kamay. Ngumiwi ito. Bago pa niya namalayan na inilapit na nito ang mukha sa kanya. Ibinaba nito ang kamay niya, nakataas at maya-maya ay pinaglapat ang mga labi nila. Ilang beses na siyang nahalikan nito pero pareho pa rin ang epekto nito sa kanya na para bang iyon ang first kiss niya. Galit pa ba ang mahal ko? Tanong nito na magkahiwalay sila. Lumabi siya. Bakit ba lagi mo na lang ako dinadaan sa halik? Kasi alam kong gusto mo. Kumpiyansang sagot nito. Ang kapal mo talaga. Sita niya rito na nalalaki ang mga mata. Yeah, I know I'm handsome. Napailing-iling siya. Ang mabuti pa ay hatid mo na lang ako. Masusunod ka mahalan. Yumukod pang ang sabi nito. Napangiti na lamang siya. Kung totoo man o hindi ang sinabi sa kanya ni Albert, ay hindi na muna niya pagkakaabalhang isipin iyon.
Nagtitiwala siya rito at alam niyang hindi siya nito lolokohin. Basta ang importante sa ngayon ay nararamdaman niya kung gaano siya kamahal nito. Nakatanggap si Ara ng tawag mula kay Albert na hindi raw siya nito masusundo. Bahagyang nakaramdam siya ng pagkadismaya pero agad din naman niyong napalis. Hindi naman kasi araw-araw ay available ito para sa kanya. Masyado lang kasi siyang hasabik sa pagmamahal. Bukod kay Lorraine, ito lamang nagparamdam sa kanya ng ganoong pagmamahal pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Iniligpit niya mga gamit at pagkatapos ay dumiretso sa departamento kung nasaan si Lorraine. Alam niyang iniisip nitong may sundo siya kaya baka hindi nito magbalak na sumabay sa kanya. Pero dahil wala naman siyang sundo ay maaari na silang magsabay na umuwi. Nang pumasok siya sa accounting department ay binati siya ng ilang empleyado. Iyon ang dati niyang departamento hanggang sa ma-promote siya bilang vice president. Mula noon ay madalang na siya makapunta roon kaya hindi niya masisi ang mga tao roon nang makita niya ang pagtataka sa mga mukha nito nang makita siya. Nang mapansin ni Lorraine na tumahimik ang buong department nang dahil sa kanya ay natigilan nito at sinalubong agad siya. Si Lorraine ang head ng accounting department. "Ma'am, what can we do for you?" Ngumiti siya. Ngiting bihirang makita ng mga empleyado. Bumulong siya rito. "Hindi ka pa ba uuwi?" Iginiya siya nito papunta sa opisina nito. At na mapag-isa na sila ay doon siya nag-react. "Grabe ka, kinulat mo naman ang mga tao rito at pinakaba mo ako. Akala ko may confidential kang kailangan. Anyway, pauwi na rin ako." Lumapit ito sa desk nito at saka pinatay ang computer. "Sabay na tayo," sabi niya. "Oh, wala kang sundo?" She shook her head. "Wala busy si Albert." Tumangutango ito habang sinasalansan ng mga folders sa file cabinet. Naku, nagsipag na yata si Papa Albert para sa alam mo na. Kumunot ang noo niya. "Anong alam ko na? Kasal? Na hindi kayo bumabata, no?" Nalaki ang mga mata niya. "Lorraine, baka nakakalimutan mong kakasimula pa lang na relasyon namin. Masyado pang maaga para sa kasal-kasal niyan." Umupo ito sa swivel chair. Itinukod nito ang mga siko sa desk nito at saka nagangambaba. "Ano pang hahanapin mo kay Albert? He's gorgeous, gentlemanly, protective, hardworking and caring. Oh my gosh, he's so sweet. Sabihin mong hindi. Kumukontra ba ako? So kung sakali mag-propose siya sa'yo, will you say yes?" Nangingislap ang mga matang tanong nito sa kanya. She drew a deep breath. "Lorraine, I don't know. Wala pa kasi sa isip ko yan. At ayoko munang umasa. Di ba mahirap kapag umaasa ka sa isang bagay tapos hindi naman mangyayari? Masasaktan lang ako." Napatayo ito. "Friend, duda ka pa kay Albert?" Umiling siya. Hindi sa ganon. Gusto ko munang i-savor kung anong mayroon kami ngayon. Ine-enjoy ko pa yung bagong pakiramdam na idinudulot sa akin ni Albert. Hindi naman masaya yun, hindi ba?" Lorraine flashed a smile. "Of course, hindi yun masama. Goodness, hindi ako makapaniwala ng mga naririnig ko to sa'yo. Mula nang makilala mo si Albert, pakiramdam ko ibang tao ng kaharap ko. No, mas tamang tao na yata ang sasabihin na pinapakita mo ang totoong ikaw. At napakasaya ko para sa'yo, friend." Nagulat siya sa maya-maya'y suminghot ito. Nilapitan niya to. "Hoy, Maria Lorena Cabral, tama nga na yan. Hindi pa ako'y kakasal, nagkakaganyan ka na." Natatawang sabi niya. Baka magulat na lang ako na mas mauna pa kayo magpakasal kaya isa sa amin ni Jules." "Tumigil ka nga, maghintay ka lang kasi." Nagkatawanan sila. "Ara, kotse ni Albert yun, di ba?" Napalingon si Ara sa itinuturo ni Lorraine kung nasaan daw ang kotse ni Albert. Nakasakay sila sa taxi at dahil traffic ay nakahinto iyon. Isang itim na BMW nakita niya sa unahan nila. Ganon nga ang kotse ni Albert. Pero ilan bang may ganong modelo ng sasakyan? Sinilip niya ang plaka niyon.
Medyo naalala pa niya ang plate number ng sasakyan nito. Nagsisimula sa P at natatapos sa 9. Nahigit niya ang kanyang hininga dahil sa ganun din nagsisimula at nagtatapos ang plaka ng kotse na nasa harap nila. Di ba sa kanya yun? Akala ko ba busy ang fafa mo? Napalunok siya. Hindi niya alam ang isasagot kay Lorraine. Ang sabi niya kasi may aasikasuhin siya. Uy, kinakabahan siya. Panunokso nito na sinamahan pa ng kurot sa tagiliran. Friend, baka naman may imimit lang yan. Anong malay natin? Baka may interviewin siya para sa article na isusulat niya, hindi ba? So huwag ka nang nervousin dyan. Pampalubag loob lang nito sa kanya. Sana nga. Pinisil nito ang kamay niya. May tiwala ka naman kay Albert, hindi ba? Tumango siya. Ginantihan niya ang pisil ng kamay nito sa kamay pa rin niya. Pinilit niyang iwaksi sa isip ang mga katanungan niya. Isinisiksik niya sa isip na walang gagawin kahit ano si Albert na ikakasama ng loob niya. Umusad na mga sasakyan. Sinundan niya ng tingin ng kotse ni Albert, ngunit magkaiba na sila ng tinahak na ruta. Pinakalma niya ang sarili. Nang makauwi sila ay hindi pa rin siya mapakali. Nakatulog na si Lorraine ay gising pa rin siya. Hindi niya siya nakatiis. Lumabas siya. Hihintayin niya si Albert. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaaga doon. Alam niya sa isang banda ay mali iyon dahil dapat ay nagtitiwala siya kay Albert. Pero wala namang masama kung mag-aalala siya. Napahalukip-kip siya dahil malamig sa labas. Kahit Pebrero na ay malamig pa rin na sanhi ng hanging amihan. Umupo siya sa terasa. 2 oras siyang nakatanga lamang doon bago narinig ang ugong ng sasakyan na dumating sa bahay ni Albert. Sinipat niya ang suot wristwatch. 12:00 na. Tinanaw niya mula sa gate ang binata. Ang balak niya ay silipon ito hanggang sa makapasok. Pero nang makita niyang tila may mali rito ay nag-iba siya ng desisyon. Pasuray-suray ito nang lumabas ng kotse. Lumabas siya ng gate. Naabutan niya itong sinusuksok ang susi sa padlock sa gate nito, ngunit dahil sa kalasingan ay hindi nito iyon magawa. Nalaglag pa ang susi sa may semento. Let me help you. Ano dito yung susi? Tanong niya nang pulutin niya yon. Nabigla si Albert nang makita siya, pero nagawa pa rin itong ituro sa kanya kung alin ang tamang susi. Bakit gising ka pa? Tanong nito maya-maya. Sa halip na sagutin ito ay binuksan na niya ang gate. Nang mabuksan ay hinarap niya ito. Kaya mo na bang pumasok mag-isa? Tumango ito. Magpahinga ka na. Hahayaan na sana niya ito, kaya lang nang pumasok ito ay nakita niya na mabuhay na talaga ang tayo nito at kamuntikan pa itong madapa. Ngunit bago pa nito mahalikan ng lupa ay nasaklolohan niya ito. Bilib din siya sa isang to. Languman sa alak ay matino pa rin ang isip. Nagawa pa siyang kausapin. Tinulungan niya ito para makapasok sa loob ng bahay nito. May kabigatan nito, lalo na at malaki ang katawan nito, pero nagawa niya itong akayin hanggang sa makatapat sila sa pinto. Muli niyang tinanong dito kung alin sa mga susi ang sukat doon. Nang makapasok sila ay binagsak niya ito sa sofa sa sala. Malaki ang bahay nito. Abuhin ang kulay ng dingding. Sa design pa lang ng bahay ay malalaman agad na lalaki ang nakatira doon. Hinanap niya kung nasaan ang kusina para kumuha ng planggana. Pahira ng paghahanap ng bimpong pwede niyang basain. At nang makumpleto na mga kailangan ay bumalik na siya kay Albert. Nang makalapit dito ay ibinaba niya mga planggana sa gilid nito. Tinanggal niya ang sapatos nito at saka hinarap ang pagpunas dito. Napaungol ito nang marahil maramdaman ang pagpunas niya sa mukha nito. Napalunok siya. First time niyang gawin yon. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Dapat din bang pabilitan ito ng damit? My goodness, ang hirap ng pinasok niya. Sa huli, nagdesisyon siyang hubarin ang long sleeve nito. Halos hindi siya makahinga habang isa-isa niyang tinatanggal ang pagkakabotones niyon. Nasa pangatlo pa lamang siya, ngunit nasisilip na niya ang matipuno nitong dibdib. Hindi na niya kaya. Binitawan niya ito. Bahala na lang ito sa sarili nito. Tatayo na sana siya nang haklitin nito ang braso niya. Dahilan para mapasubsob siya sa dibdib nito. Don't leave. Please.
pag-usal nito. Napangiwi siya. Parang kailan lang ay siya ang nagsasabi ng mga katagang iyon. Hindi kita iiwan, Albert. Tiningala niya ito. Hawak-hawak nito ang braso niya ng mahigpit. Good, sabi nito at saka napapikit. Bahagyang tumaas ang sulok ng mga labi nito. Ara, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pinilit nitong imulat ang mga mata. Hinaplos nito ang pisngi niya. Maniwala kang mahal na mahal kita. Tumango siya. Of course I do. Mahal na mahal din kita. He pulled her towards him and then he claimed her lips. Nalasahan niya ang alak na ininom nito pero hindi niya ininda iyon. Ginantihan niya ng intensidad ng halik nito. Kung tutuusin nga, his kiss tasted much sweeter. Lumalalim ang halik niyon hanggang sa maramdaman niya ang malikot na kamay nito sa katawan niya. Napaigtad siya nang maglakbay ang isang kamay nito sa loob ng blusa niya. Hindi na siya makapag-isip. Wala na siyang pakialam kung ang kininman siya ni Albert ng oras na iyon. Mahal niya ito at nakahanda siyang ibigay ang sarili rito ng buong buo. Namalaya niyang nasa sahig na sila. Kung paano nangyari iyon ay hindi niya alam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kiliting hatid ng bawat haplos ni Albert. Hindi na rin niya alam kung sino naghubad ng damit ng sino. Heck, she didn't mind making love to him on the floor. Sumunod siya sa agos hanggang sa marating nila ang langit. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Albert. Pero parang gusto uli niyang isaramang iyon nang makita niya ang mukha ni Ara sa harap niya. Napapikit siya ng mariin. Baka napasarap lamang siya ng tulog kaya kung ano-anong nakikita niya. Palibhas ay napakaganda ng panaginip niya na tila totoo ang lahat ng nangyari doon. Dumilat uli siya ngunit nananatiling naroon pa rin si Andrea sa tabi niya. Napalunok siya. Parang nanunuyo ang lalamunan niya. So, hindi pa naginip lamang ang lahat. Goodness, totoong nangyari ang lahat? Bigla siyang napabalikwas. Nahila niya ang kapirasong telang nakatakip sa kanilang dalawa. Dahil doon in-expose sa paningin niya ang kahubadan ng dalaga. Nag-init ang mga pisngi niya. Did he really touch the soft white flawless skin? Napasabunot siya sa sarili. Bakit hindi siya nakapagkontrol? Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi makakapagpigil sa kagandahang yon? Pero dapat ay nagpigil pa rin siya, lalo pa at marami pa siyang bagay na dapat ayusin sa buhay niya, kasama ang relasyon nila ni Ara. Bigla ay sinakop ng sakit ang puso niya. Naiisip pa lamang niya ang nangyari. Nahaharapin niya ay parang mas pipiliin na lamang niyang mamatay na. Mas gugustuhin niyang siya na lang masaktan kaysa si Ara. Hindi dapat ito madamay. Tama na mga pinagdadaanan nito. Hindi niya na dapat dadagdagan yun. Pero paano ba niya ireresolbahin ang issue kay Andrea? Parang dinadagan na ng mabigat na bagay ang ulo niya nang maalala to. Bakit kailangan mangyari yun? Bakit ngayon pa kung kailan nakikita na niya ang bukas sa piling ni Ara? Nakita niya ang oras. 4:00 pa lamang ng umaga. Maaga pa, kaya pwede pa siyang matulog at saka nananakit pa ang ulo niya. Humiga siyang muli. Pinagbasdan niya ang maamo mukha ng katabi. He lifted his hand to her cheek. She was like a sleeping angel. Malayong-malayo sa imahe na dati ay tingin niya rito. Napangiti siya. Masuyong hinagkan niya ang noon nito. Wrong move. Napakislot ito. Hanggang sa magmulat na mga mata. Albert, sabi nito at saka yumakap sa kanya. Sige na, matulog ka pa. You won't leave? Muli niya itong hinalikan sa noo. Nandito lang ako. Forever? Parang nagkabibig ang lalamunan niya. Gusto sana niyang magtapat dito sa totoong nangyayari pero hindi niya kayang harapin ang magiging reaksyon nito at mukhang alanganin din ang sitwasyon nila ngayon. Paano kung bigla na lang itong makipagkalas sa kanya? No, hindi niya yun kakayanin. I love you, Albert. Huling narinig niya rito bago muling hinilang antok ang diwa nito. Napabugas siya ng hangin kasabay ng pagdaloy ng isang alaala. We have observed her condition. We found out na hindi lang temporary ang pagkakawala ng paningin ni Andrea. Sabi ni Dr. Galvez. Natigilan siya. Doc, ibig hubang sabihin na hindi na po siya makakakita pa? Tanong niya nang makahuma sa pagkabigla. Tumango ito.
Umusbong ang awa niya kay Andrea. Ang dapat nga sana matuwa siya dahil sa paraang iyon ay para na rin siya nakaganti. Nagawa nitong tumingin sa ibang lalaki kaya siguro nawalan nito ng paningin. Pero hindi ganun ang naramdaman niya. Naaawa siya rito. Gusto na rin sana niyang patawarin dahil wala nang lugar ang galit sa puso niya. Nawala na iyon mula nang mahalin niya si Ara. Tumingin siya kay doktora. Is this a hopeless case, Doc? What I mean is, wala na bang ibang paraan para makakita uli siya? That's a good question, Mr. Benitez. Mayroon pang tsansa para makakita si Andrea. It is a true cornea transplant. Kailangan lang natin makahanap na magiging eye donor niya. Pero hindi ko masisiguro sa iyo na pagkatapos ng operation ay makakita na uli siya. Depende pa rin kasi iyon dahil makikibagay ang mga mata ng donor sa kanya. Pero gusto ko lang malaman mo na bihira lang yung mga pasyenteng hindi nagiging maayos after the operation dahil most of the patients na nag-undergo sa ganitong operation ay nagiging successful. Bumaling siya sa ina ni Andrea na tahimik na nakikinig sa isang tabi. Umiiyak ito. Sino ba namang inang matutuwa sa sitwasyong iyon ng anak? Doc, ibig pong sabihin ay pwede na siyang ma-discharge? Naisagawa na namin ang lahat ng test sa kanya, kaya may ilabas niyo na siya. But Mr. Benitez, let me know if you have already made your decision. I can refer you to someone. Nang sa gayon ay hindi na mahahanap ng donor si Andrea. Tumango siya. Salamat, Doc. Nang makalabas ang doktora ay nauman niya nilapitan si Tita Hasmin. Tinakpan niya ito ng balikat. Tita, pwede na siya makakita. Pero malaking halaga ang kinakailangan, Albert. Saan kami kukuha ng pang-opera? At isa pa, kahit may ipon naman itong si Andrea, ay baka hindi pa sapat yun. Di ba balak niyo na rin magpakasal? Nanikip ang dibdib niya. Paano ba niya sasabihin dito na walang kasalang magaganap? Ayusin yung problema ng anak ko, Albert. Naglakas ng loob siyang magsalita. Tita Hasmin, may dapat ho kayong malaman. Natigilan nito at nagsalubong ang mga kilay. Humugot siya ng hininga. Dapat na niyang sabihin dito ang totoo. Wala na po kami ni Andrea. Mahigit 1 linggo na po. Napapitlig si Albert kay Ara. Mukhang hindi na siya makakatulog. Napabuga siya ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo at nagpunta sa banyo upang mag-shower. Baka sakaling matangay na ng tubig ang lahat ng bumabagabag sa kanya. Pagkatapos niya mag-shower ay mahimbing pa rin ang tulog ni Ara nang balikan niya ito. Nilapitan niya to, saka dahan-dahan binuhat upang ihiga sa sofa. Kumuha rin siya ng kumot para ibalot dito. Lumuhod siya sa harap nito at saka pinag-aralan ng mukha ng mahal niya. I love you so much, Ara. Mahinang sabi niya rito. Nagising si Ara nang may maramdaman siyang padampi-damping halik sa paligid ng kanyang mukha. Idinilat niya ang isang mata at nakita niya si Albert. My God! Ang sarap pala sa pakiramdam ng pagdilat niya ay ang lalaking mahal niya ang mabubungaran niya. Bumangon siya at tumaus-us ang kumot na nakabalot sa kanya. Nakalimutan niya ang sitwasyon niya. Na-expose tuloy ang kahubadan niya rito. Nakita niyang napalunok si Albert. Nagmamadaling hinilan niya pa itaas ang kumot at hinigpitan ang hawak doon. Nag-init ang kanyang mukha nang marinig niya ang mahinang pagtawa nito. Para namang maitatago ka pa sa akin, sabi nito na lalong nagpainit sa mga pisngi niya. Sigurado siyang pulang-pula siya sa mga sinabi nito. Hinampas niya ito sa balikat. You're so... Yeah, I know. I made your night the best night of your entire life. I love you, and I'm sorry I didn't control myself. Hindi ko dapat... Saglit itong natigil nang marahil ay makita nito ang reaksyon niya. Para bang hindi ito natutuwa sa nangyari base sa pagkakaintindi niya. Pinagsisisihan mo ba? Mahinang tanong niya. No, that's not what I meant. Ang ibig ko lang sabihin ay mukha kasing nag-take advantage ako sa'yo. I'm really sorry dahil ang sabi ko pa naman sa'yo noon ay she put a finger on her lips. You didn't take advantage of me, okay? Gusto ko nangyari. I surrendered myself to you. My heart, my body, and my soul. Willingly. I love you. You are the missing piece in my life, Albert. You made me feel complete now.
Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. I am so lucky to have you. I love you too. And I promise I will love you forever. Ngumiti siyang nag-ubod ng tamis. I'll take note of that, okay? Ako rin, mangangako ako na ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. After the exchange promises, unti-unting ibinaba ni Albert ang mukha sa kanya at nang kagyat na kahibla na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi ay pinigilan niya ito. Nabigla ito sa ginawa niya. Hindi ka pa ba nagtututbrush? Maya-maya na lang, okay? Napatawa ito ng malakas. Sabi mo yan ha? Dapat ikaw ang mag-i-initiate ng kiss. Pagdedemand dito. Para-paraan mo talaga. Ikaw kasi. Anyway, hindi kaya hanapin ka ni Lorraine? Hindi ba't sa'yo na siya nakikitira? Napamulagat ang mga mata niya. Oh my God! Thank you for reminding me. Lagot ako. Anong oras na ba? 6:30 pa lang naman. Huwag kang mataranta. Baka nga naghihilik pa yun. Bigla nang naalala ang oras ng gising nito ay 7:00 pa. She felt relieved at the thought. Ipinagluto kita ng breakfast. Kumain ka muna bago ka umalis, okay? Wait, hindi mo ba ako sasabayang kumain? Ikiniling nito ang ulo at maya-maya ay hinawakan ng mga kamay niya. I'm sorry kasi may kailangan akong asikasuhin. Importante lang. Kailangan ko nang tapusin yun para maasikaso ko ng relasyon natin ng maayos. Let's have dinner together. Kita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Makahulog ang sabi nito. Napakunot noo siya. Huwag mong sabihin. Of course, alam ko, no? Alam niya ang Baywalk ang nagsimula ang lahat. Malaking palaisipan nga lang sa kanya kung bakit dun pa sila dapat magkita. Anong mayroon at kailangan nilang balikan ang lugar na puno ng masasamang alaala para dito? Honey, I have to go. Don't forget our meeting later. Kung may gagawin ka, please cancel it. Sabi nito. I love you. Akmang hahalikan na naman siya nito ngunit iniwas niya ang mukha. Bawal ba kahit sa pisngi lang? Tiningnan niya ito at hindi na siya nagprotesta nang humalik ito sa pisngi niya. Pagkaraan ng ilang bilin ay umalis na ito. Nang marinig niya ang pag-alis ng sasakyan nito ay napayakap siya ng mahigpit sa kumot na bumabalot sa katawan niya. Napahiga uli siya. Wala nang mapagsidlan ang sayang nararamdaman niya. This is it. Nakakasiguro na siyang si Albert ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Napayakap si Ara sa sarili nang umihip ang hangin ng malamig. Sinipat niya ang orasan, 9:00 na ng gabi. Halos 1 oras na siya naghihintay doon ngunit wala pa rin Albert ang dumarating. Hindi niya maintindihan ang kabang bumubudol sa dibdib niya. Ngayon lang siya pinaghintay ng ganoon ni Albert. Ni hindi man lang siya nag-text or tumawag para sabihin kung tuloy pa ba ang lakad nila at kung dapat pa ba siya maghintay. Okay, kaunting minuto pa. Wika niya sa sarili. Handa siya maghintay kahit kaano pa katagal. Alam niyang darating to. Pero lumipas pa ang 1 oras ay hindi pa rin nakapapakita ang anino nito. Sige lang, 5 minutes pa. Sabi uli niya sa sarili. Lumipas nga ang ilang minuto ngunit wala pa rin ito. Tumayo siya. Napagpasyahan na niyang maglakad-lakad muna. Kung hindi ito dumating, at least may napalaman lang siya sa lugar na yon. Huminga siya ng malalim. Naiinis kasi siya kay Albert. Ito ang may sabing huwag kalimutan ng usapan nila pero ito naman yata nakalimot doon. Dahil sa huling naisip ay lalo pa siyang nainis. Ano namang mas importante sa kanya ang nagiging dahilan para malimutan yon? Napabugas siya ng hangin. Parang masakit isipin ang sagot sa tanong niyang yon. Tumingin siya sa paligid at napakunot ang noo niya nang may pamilyar na bultong nahagip ang mga mata niya. Unti-unti siya naglakad palapit sa mga yon. Ang bilis ng tahip ng dibdib niya. No, sana dinadaya lang siya ng mga mata niya pero ipinagkakaiti yun sa kanya. Parang binibiyak ang puso niya nang makumpirma niyang tama ang nakita niya. Si Andre nga iyon habang kahalikan si Albert. Albert? Naibulalas niya. Lumingon ito sa direksyon niya. Medyo madilim man ay kitang-kita niya mga pag-iiba ng ekspresyon ng mukha nito. Para itong natuklaw ng ahas nang makita siya. Tumayo ito. Ara! Nagsimulang mag-init ang sulok ng mga mata niya.
Nice, Albert. Ito ba ang gusto mong ipakita sa akin? Ito ba, ha? Wait, magpapaliwanag ako. Ano pang papaliwanag mo? This explains everything, Albert. Mali pa lang sinabi ko. That kiss explains everything. So ano pang kailangan kong malaman? Naayos na uli kayo? Gusto mo makipag-meet dito para mag-thank you sa akin? Hindi ba? Okay, you're most welcome. Lumapit na ito ng tuluyan sa kanya. Hinawakan nito ang mga balikat niya pero nagpupumiglas siya. Don't touch me. How dare you to do this to me, Albert? Dahil ba nakuha mo na ang gusto mo? You're so... Hindi ako makapaniwala na nagpadala ako sa matatamis mong salita. Ang tanga-tanga ko. Ara, hayaan mo naman akong explain ang side ko. No, hindi pa ba dapat at hindi pa ba sapat ang nakita kong naghahalikan kayo? Ang sakit na nun eh. Huwag mo nang dagdagan ng masasakit na salita. Tama na. Mali naman kasi ang iniisip mo. Oh my God, Albert. Anong gusto mong isipin ko? Na ang halik na yun ay tinatawag na friendly kiss? Hindi na niya makontrol ang emosyon niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napamura siya. Alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko, hindi ba? Pero bakit mo pa rin to nagawa? I thought I had found the man who would give me... Oh my gosh. Napagulhol siya. Niyakap siya nito na mahigpit. Ara, I love you. Makinig ka naman sa akin. Hindi ko gustong saktan ka. Kung mawala siya sa pagkakayakap nito at hinampas niya ng bag na hawak nito ang katawan nito. Don't you dare say you love me kung hindi naman yung totoo sa loob mo. At huwag na huwag mo rin sasabing hindi mo gustong saktan ako dahil ginagawa mo na ngayon. I hate you, Albert. I hate you. Pagbabayo niya sa pagsuntok ng dibdib nito. I'm sorry, Ara. I'm sorry. Sige, saktan mo lang ako. Kahit sampalin mo ako, sipain, suntukin. Lahat gawin mo sa akin pero huwag lang ang hindi paniwalaan na mahal kita, Ara. Mahal kita. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga. I don't wanna hear it, you jerk. Ara. Tumalikod siya rito at nagsimulang tumakbo. Nang maramdaman niyang sumusunod dito ay hinarap niya to. Huwag mo akong susundan. Oras sa sundan mo ko, hindi mo magugustuhan ng gagawin ko. Natulos ito sa kinatatayuan. Kinuha niya ang pagkakataong iyon para makatakbo palayo rito. At sa pagtakbo niya ay ramdam na ramdam niya ang pagkakadurog ng puso niya. Lakad-takbo ang ginawa ni Ara, makalayo lamang sa petsyeng lugar na iyon. Kung pinagtitinginan man siya ng mga tao, kung hilam man ang mga luha ang mga mata niya, o kahit mabanggaman siya ng kung sino, ay wala siyang pakialam. Basta ang tanging nararamdaman niya ay nasasaktan siya at kailangan niyang iyong ilabas bago pa siya mabaliw. Nang mapagod din napaupo siya sa isang bench, isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad. She sobbed. Kung makaistorbo man sa kanya ang mga taong nakapaligid, ay hindi naman niya iyon inalintana. Hindi na niya kaya. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Hindi siya makahinga. Para bang dinidikdik ng pinong-pino ang puso niya. Daig pa niyang namatayan ng sakit sa nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari yun sa kanya. Hindi niya alam kung ano na naman bang pagkakamali ang nagawa niya. Sadya bang ipinanganak siyang malas? Sadya bang nabuhay siya para maranasan ng iba't ibang klase ng sakit? Ano bang kasalanan niya para malagi siya sa mga ganitong kalupit na sitwasyon? Kung may mga kasalanan man siya, hanggang ngayon ba hindi pa rin siya bayad o bayad na siya dahil hindi nawawala sa kanya si Albert? Sa huling naisip ay lalo pang lumakas ang paghagulhol niya. Bakit kailangan siyang lokohin ni Albert? Bakit kailangan pa nitong magkunwari sa kanyang mahal siya nito? Dahil ba noong umpisa pa lang ay nahalata na nito ang nararamdaman niya para dito, kaya pinaglalaroan dito ang damdamin niya? Ganun ba yun? Ganun ba ang ginagawa nito para makuha ulit niya sa Andrea? Pero bakit pakiramdam niya ay totoong-totoo mga binata at binitawang mga salita nito at pangako sa kanya? Napahila mo siya. Oo nga pala, nababali ang pangako. I am so lucky to have you. I love you too and I promise I will love you forever. Sa pagkakataong iyon ay parang hinihiwa pa ng kutsilyo ang pipi niyang puso. Talaga bang hanggang doon na lang? Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan na mangyayari yon.
Okay, who would expect that, right? And God, bakit dun pa sa lugar na yon? Sa lugar kung saan nasaksihan niya ang pagtatapos sa relasyon ni na Albert at Andrea. Ngayon, alam na niya ang pakiramdam ni Albert noong lokohin nito ng babae. Sobrang sakit nun. Oo nga pala, sa lugar din na iyon nabuo uli ang pagsasama ng dalawa. Napakasweet ng istorya nila. Ano na nga ba ang kasunod pagkatapos nun? And they will live happily ever after. What a perfect love story. Huminto siya sa pag-iyak. Hinanap niya sa bag ang kanyang panyo pero hindi niya iyon mahagilap. Anak naman ng pating, naniniwala pa yata siya sa panyo niya. Kapag nga naman ninamala siya, bumuntong hininga siya. Nagulat siya nang biglang may mag-abot ng panyo sa kanya. Sa hilam ng mga mata ay tiningala niya ang may-ari niyon. Gusto yata niya muling mapamura ng mapagsino ito, si Martin. Are you okay now? Tumaas yata ang blood pressure niya nang marinig ang sinabi nito. Nangiinsulto ba to? Mukha ba akong okay? Dapat bang umiti pa ako kahit nalaman kong niloko na ako ng boyfriend ko? Dapat bang mag-celebrate ako? Ara, tumayo siya. Hindi ko kailangan ng awa mo, Martin. Iyon lang at tumayo na siya at nagbarot siya hanggang sa makahanap siya ng sasakyan ng taxi pa uwi. Friend, hindi mo man lang ba bibigyan ng chance yung tao para magpaliwanag sa'yo? Grabe, tingnan mo tong apartment mo. Hindi ko malaman kung apartment pa nga ba to o flower shop. Nung isang araw, napuno yung terrace. Sunod naman napuno itong sala. Pagkatapos yung kwarto mo inuukap ako, yun naman ang napuno. Hoy, sa susunod naman yung kwarto mo ha, yung pinaglalagyan. Tumawa ito ng malakas. Linggo noon at walang pasok sa opisina. Sino ba naman kasing may sabing ipunin mo mga bulaklak na yan? Ang sabi ko naman sa'yo, itapon mo na, hindi ba? Naiirtang sabi ni Ara sa kaibigan. Inayos nito ang bagong bouquet na bulaklak na galing kay Albert sa isang vase. Sayang naman, naawa naman ako kay Albert kasi pinukol niya ito ng matalim na tingin. So siya nang kinakampihan mo ngayon. Parang kahapon lang nang sabihin mong dapat sa mga lalaking gano'n ay ihinungod-god ang pagmumukha sa inidoro. Ipinatong nito ang vase sa center table at saka tumabi sa kanya. Nagpakawala ito ng hangin bago hinawakan at pinisil ang kamay niya. Ara, na-realize ko kasi na baka may dahilan kung bakit nangyari yon. Ano bang malay natin sa unang naganap bago ang sinasabi mong kissing scene? Paano kung si babae naman palang may kire at ang talagang naghalik kay Albert, hindi ba? Lorraine paused for a second. Okay, I'm not saying this because I'm siding with Albert. Gusto ko lang na tingnan ng both sides. Narinig ko na ang panig mo, kaya tinitingnan ko naman ang panig ni Albert. Sana naiintindihan mo ang punto ko, friend. I love you and that's why I'm doing this. Don't make it hard on yourself kung pwede namang maidaan pa sa maayos na pakiusapan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Wait, Lorraine. I get your point. Sige, kunwari pinagbigyan ko siya ng chance na makausap ako. Anong mangyayari pagkatapos nun? Malalaman ko na babalikan na sila ni Andrea? Oh, come on. Eh di nasaktan naman ako, hindi ba? Marahas na tumayo ito, bigla at ikinagulat siya. Totoo rin pala talagang nagsusungik ang isang tao kapag umiibig, ano? Ara Castañeda, lumingon ka nga sa paligid mo. Sa tingin mo ba mag-aabala si Albert ng ganito at mag-e-effort na kausapin ka kung makikipagbalikan lang din siya kay Andrea? Teka lang uli ha, napatayo na rin siya. Paano naman kaya kung ginagawa niya ito dahil nakokonsensya lang siya na gusto lang niyang hingin ng kapatawaran ko pagkatapos kapag nakuha na niya ang gusto niya ay happy together uli ang drama nila ni Andrea? Oh my goodness, ano bang utak ka mayroon ka, Ara? Bakit hindi ka na lang naging writer kung ganyan kalikot ang imahinasyon mo? Gaya ng sinasabi mo kanina, tinitingnan lang ang mga posibleng mangyayari. You're being pessimistic, Ara. Pinangungunahan mo ang pagiging nega mo. Kaya yan ang resulta. Akala ko pa naman pride ang pinagagana mo. Yun pala natatakot ka lang sa kalalabasan kung sakali mag-usap kayo ni Albert. But friend, hindi naman tama yan. Paano magkakaroon ng closure sa inyo kung ganyan pala malinaw ang nangyayari kung lagi mo nalang tatalikuran? Face it, kung ano man ang magiging kalalabasan, kailangan matutuhan mong tanggapin iyon. Bumuntong hininga siya.
Lagi na lang bang ganun, Lorraine? Lagi na lang bang kailangang tanggapin ko nangyari? Gaya ng mamatay si Mommy at Daddy, gaya ng tumira ko kay Tia Ella, gaya ng tanggapin ko na walang magsasabi sa akin at magsasabit ng medalya sa akin dahil wala namang representative para gawin yon. Gaya ng tanggapin ko na lang na wala na sa celebration ng birthdays ko and special occasions. Gaya ng tanggapin ko ang pagkawala ni Tia Ella sa akin. Ganun na lang ba lagi? Ako na lang ba lagi ang kailangang tumanggap nun? Oh my dear Ara, iginiya siya nito paupo. Pinahid nito ang mga luhang hindi niya namalay naglalandas sa kanya mga pisngi. I don't know if I am in the right position to say this, but do you believe na kapag mahal mong isang tao, kahit pang pinakamasakit na bagay gagawin mo para lumaya siya? Inanalisa niya ang sinasabi nito at maya-maya ay natagpuan niya ang sarili na tumango. Love conquers all, Ara, at gagawin mong lahat para lang maging masaya ang mahal mo. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay kailangan mo siyang pakawalan. Huminto ito saglit. Masakit yun, hindi ba? Pero kung mahal mo talaga isang tao, hahayaan mo siya kung saan siya magiging masaya. Okay, para mas madali. Sina Tita Ellery at Tito Leandro, hindi ba ang sabi mo dinadalaw ka nila sa panaginip mo? Tumango siya. Marahil kaya ganoon ay dahil gusto nilang pakawalan mo na sila, hindi sa kalilimutan mo sila. Pero in a way natatanggapin mo na ng buo ang nangyari sa kanila. Ang gusto siguro nilang iparating ay hanggang doon na lamang ang misyon nila, na nawala sila para magawa mong tumayo para sa sarili mo. And here you are now. Kuha mo ba ang sinasabi ko, friend? Tumango siya. So, pagbibigyan mo na ba si Albert? Pag-iisipan ko, sabi niya. Napakamot ito sa ulo. Pambihira, ang dami ko sinasabi para lang makumbinsi ka na makipag-usap kay Albert. Tapos, ayun, lumabas din ng totoo. Uy, totoo mga sinabi ko ha, nagmula yun sa puso. Pero kasi gusto ko lang natapusin ang ninyo nito ni Albert. I mean, huwag nyo nang pahirapan ng isa't isa. Hindi ko pa rin alam, Lorraine. Masyado masakit yung mga nangyari. You should at least try. Alam mo ba, halos lumuhod na sa akin si Albert. Sobrang nagmamakaawa siya para lang makausap ka niya. Kung makikita mo lang itsura niya. Pinatigil nito yon. Lorraine naman, huwag mo na akong konsensyahin. Hindi kita kinokonsensya. Binubuksan ko lang ang puso mo. Ara, pakinggan mo ang puso mo. Iyan ang magtuturo sa'yo ng tama mong gawin. Magtiwala ka lang. Bahagyang pinisil nito ang kamay niya. Maya-maya ay nakarinig sila ng sunod-sunod na pag-doorbell. Nagkatinginan sila ni Lorraine. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay si Albert ang nagdo-doorbell. So, sasabihin ko naman bang wala ka dito sa app at may appointment? Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang tumayo. Okay, I will talk to him. Pero hindi ibig sabihin nito ay pinapatawad ko na siya. Pagmamatigas pa rin niya. Tila nasiyahan naman si Lorraine sa naging pasya niya. Hindi lamang ito pinahalata sa kanya. Nang unti-unti niyang ihakbang ang mga paa, ay lalo pang nagwala ang puso niya. Habang palapit ng palapit si Ara sa gate, ay pabilis din ng pabilis ang pintig ng kanyang puso. Katatanggal pa lamang niya ng pagkakakandado ng gate nang may marinig siyang pagtunog ng gitara. Sa nasa isip niya ay pabigla tuloy niyang binuksan ang gate. Napaawang mga labi niya nang makita si Albert na may hawak na gitara. Nagtama ang kanilang mga mata. Na mga oras na iyon ay parang gusto na niyang takbuhin ito at yakapin. Pero alam niya sa sarili na hindi yun maaari hanggat hindi sila nagkakausap nito, kaya naman tinikis niya ang sarili. Napamaang siya rito nang bigla itong kumanta. Goodness, gusto niyang lapitan ito at paghahampasin. Malaki ang paghanga nito sa taong magaling kumanta. Talaga bang nandadaya ito? Ganun ba ang kadesperado para lang makausap siya? Gosh, parang maiyak na siya. Lahat ay kaya kong gawin, huwag ka lang mawala sa akin. Hindi ko kayang mag-isa. Ayoko nang lumuha pa. Panaka-naka itong tumitingin sa kanya. Tila ay pinapadama sa kanya ang bawat linya ng kanta ay ukol para sa kanya. Hindi na niya napigilan ng maluha. Sabihin mang ako'y hangal. Dahil sa'yo ay nagmahal. 3 araw niyang hindi hinarap.
3 araw lang pero bakit parang taon na ang binilang? Parang ang tagal-tagal na. Oh, she missed him. Para tuloy gusto niyang mainggit sa yakap nitong gitara. Gusto na niya muling maramdaman ang init ng yakap nito. Humakbang ito palapit sa kanya. Ibinaba nito ang isang gilid ng hawak na gitara. Hindi na niya nagawang magprotesta nang sumunod na sandali ay haplusin nito ang kaliwang pisngi niya at bumagsak ang isang butil ng luha sa kanya. Pwede bang mayakap kita? Tanong nito. Kahit sandali lang, kahit 10 segundo lang. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Iyon ang naging hudyat nito upang kaibigin niya at mahigpit na yakapin. She really missed being in his arms. I've missed you so much, sabi nito. Kaya kong ipagpalit ang lahat para lamang mayakap ka kahit 10 segundo lang. Dumistansya ito sa kanya. I'm sorry. I'm sorry if I hurt you. I'm sorry. It was all my fault. Kung sinabi ko na lang sana sa iyo sa simula pa lang, hindi na sana sa ganito aabot ang lahat. Hilam na rin ang luha ng mga mata nito. Ibig bang sabihin ng pagharap mo sa akin ay handa ka ng pakinggan ako? Huminga siya ng malalim. This is your last chance, Albert. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ipaliwanag mo ng maayos ang mga nangyayari. Siguraduhin mong hindi magsisinungaling, Albert. I hate liars. Tumango ito at saka umayos. Naalala mo pa ba na sinabi ko na aasikasuhin ako at kailangang tapusin para maging maayos ang relasyon natin? So, hindi pala iyon patungkol sa article na gaya ng iniisip niya. Tiningnan niya ito ng diretsyo. So, ano namang kinalaman ni Andrea doon? Napapikit ito. Ara, Andrea met an accident and it made her lose one of her senses. Hindi na siya nakakakita, Ara. Automatikong napanganga siya sa sinabi nito. Parang nanigas din ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing masusunog ang ganong sitwasyon ng babae. Oo nga at hiniling niya na sana ay karmahin nito sa mga ginawa nito kay Albert, pero hindi niya inaasahan sa ganoong paraan nito magbabayad. Sobra-sobra naman yata yun. Teka, tama ba talagang pagkakarinig niya? She's blind now? Pagkukumpirma niya, napabuntong hininga muna ito at yumuko. Bigla ay may na-realize siya. So si Andrea talaga ang dahilan ng pagkawala nito sa sarili noong mga nakaraan. Parang nadurog uli ang puso niya. Nagkakaganon ba ito dahil kasabay rin nitong na-realize na mahal pa rin nito si Andrea? Ibinaling uli niya dito ang tingin. Bakit mo ako pinapunta sa Baywalk kung nandun naman pala kayong dalawa, ha? Ano ba talagang plano mo, Albert? Will you please get to the point? I'm sorry, Ara. Nagkataon kasi nag-request si Andrea na dalhin ko siya ron. Napilitan ako at saka pagkakataon ko na rin niyon para magkausap kayo. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Kinakabahan siya sa mga susunod nitong sasabihin. Hindi na siya makahinga. Kinausap ko si Andrea para tapusin ang lahat sa amin. Nang sa ganon ay magkaroon na ng closure ang kung anumang namamagitan sa amin para makapagsimula na tayo para-pareho ng mga walang inaalala. Pinigilan niya ang sarili magpakawala ng buntong hiningang tanda ng pagluwag ng dibdib niya. Hindi niya yun maaaring ipahalata rito, pero sa kabila ng nalaman niya ay may isang malaking tanong para sa kanya. So, what about the kiss? Lumapit ito sa kanya. He cupped her face. Sa maniwala ka man o sa hindi, si Andrea nag-initiate ng halik na yon. Hindi ko ina-expect na hahalikan niya ako. I'm sorry kung nasaktan kita at saka hindi naman ako nag-respond. Paano ko malalaman yun? Medyo madilim sa kinaroroonan nyo. Mataray na sagot niya. Ara, bumuntong hininga ito. Parang nangyari na to, hindi ba? Nung halikan ka ni Martin, hindi ba ganun lang din ang naging sagot mo? Magkaiba yun. Pagmamatigas niya, tumaas ang baba ang mga kilay nito. In what way, Miss Ara Castañeda? Kasi, sa paanong paraan nga ba? Dahil sa magkaibang posisyon, nakaupo sila samantalang sila na, what kind of excuse is that? Kasi ano? Bumuntong hininga siya. Dahil talagang magkaiba, Mr. Benitez. Dahil ex-girlfriend mo si Andrea.
Huwag mong ikakatwiran sa akin na si Martin dahil alam mong hindi ko siya kailanman naging boyfriend. For heaven's sake, you were in a relationship with her for 6 years and you've known each other for more than 10 years. Kaya anong gusto mong isipin ko o ang maramdaman ko habang magkahalikan kayo? So, nawi-witness ko na ngayon kung paano ka magselos? Cool na cool itong tingnan, samantalang siya'y nanggingit na sa ines. Nagagawa pa nitong kumalma, gayong seryosong pinag-uusapan nila. Pikon na siya na magsalita uli siya. Albert, I'm serious here, unless you don't see it. Akala ko ba gusto mo tong maayos? Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. Namiss kita, Miss Sopladita. He looked intently. I love you. I love everything about you. Your eyes, your nose, your cheeks, your lips. Habang sinasabi nito iyon, ay pinadadaanan nito ang mga daliri nito ng mga parteng sinasabi nito. Nakatitig lamang siya habang ginagawa nito iyon. Ang hirap huminga. Lahat ng sistema sa katawan niya ay nagre-react sa sinasabi nito. Hirap na siyang itago ang nararamdaman niya rito. Hanggang saan pa yung tatagal ng pamumatigas niya. Nagpatuloy ito. I love the way you raise those eyebrows. I love the look in your eyes tuwing napipikon ka. I love it when your cheeks turn as red as tomatoes. I love it every time you pout your lips. I love you as you are. Kung mahal mo ko, then tell me, bakit sa dinami-rami ng lugar ay doon pa sa Baywalk? Hindi mo man sabihin, alam kong marami kayong memories doon ni Andrea. So bakit doon kung alam mo namang pwedeng akong masaktan? Hindi mo pa rin ba nakukuha, honey? Gosh, ang sarap pakinggan. Parang nanlambot ang mga tuhod niya nang marinig uli ang endearment nito para sa kanya. Dinala kita doon dahil gusto kong ipaalam sa'yo na nakamove on ako, na kaya ko nang harapin ang lugar na yon, kahit pa masakit ang huling alaala nangyari doon, na kaya ko nang bumuuli ng mga bagong alaala sa lugar na yon kasama ka. Huwag mo sanang kalimutang doon tayo unang nagkakilala. Ang lugar ding iyon ang nagsilbing tulay para sa ating dalawa. Gusto kong dugtungan na nasimulan natin at ganitong eksena dapat ang karugtong niyon. Lumuhod bigla ito sa harap niya. Pakiramdam niya ay huminto sa pag-inog ang mundo nang ilabas nito mula sa bulsa ng suot na polo ang isang pulang kahita. Binuksan nito ang kahita at tumambad sa mga mata niya ang isang diamond ring. Kumislap iyon ng matapat sa isang nagdang araw, samantalang kumislap naman ang mga luha sa mga mata niya. God, hindi niya yun napaghandaan. Just to clarify, hindi ito ang singsing na sana ibibigay ko kay Andrea. You don't deserve that ring and I don't think natatanggapin mo yon. We known each other for 14 days and we've met on the 14th day of February. Add both of the numbers and you get 28. And it's February 28. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero naniniwala akong some things happen for a reason. And that reason is love. Maaring nga si Andrea ang gusto kong pakasalan dati pero madidiktahan ko ba kapag naglaro ang tadhana? Isa pa, malaking pabor ang ibinigay sa akin ng pangyayaring yon. Nakilala kita, nagustuhan at minahal. Gusto kong mahalin ka hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi magpahabang buhay. I know I'm not a perfect guy. Oh well, sino bang lalaking perpekto? Kundi siya lang, hindi ba? I will do everything for you. Huwag ka lang mawala sa akin, Ara. Huwag ka sana magagalit sa akin. Hindi ko ginustong masaktan ka. Matagal na kaming tapos ni Andrea. At napagkasunduan na lang namin na magiging magkaibigan. Hanggang doon na lang sa amin. At umaasa naman ako na hindi dito matatapos ang sa atin lahat. I love you, Ara. At sana maniwala kang mahal na mahal kita. Will you? Biniti nitong sinabi. Tumayo ito at inabot ang gitara sa isang tabi. Kumanta uli ito. Marry me. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Baka kasi hindi na siya humihinga. She took a deep breath and then exhaled. Totoo ba nangyayari? Hindi mo masyadong mabilis? Pwede bang i-pause muna niya at i-rewind niya? Hindi na niya maalala kung paano humantong sa ganung lahat. Hindi naman kaya tumalo ng eksena? O may nalaktawan ba siya? I love you, Ara. At sana maniwala kang mahal na mahal kita.
Madamdaming saad ni Albert sa kanya. Huminto ito saglit. Tiningnan niya siya nito ng puno ng pagmamahal. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niyang namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi lang ito basta ilusyon na likha ng isip niya. Wala siya sa panaginip. Nasa realidad siya. Dumadagong-dong ang tibok ng puso niya. Dinig na dinig niya iyon. Diyos me, baka naririnig na rin yun ni Albert. Sino ba naman hindi matatouch sa paraan nito ng pagpapropose? It was so awesome. It was lovely. It was perfect. Say, Will, magpapakipot pa ba siya? Hindi, isa pa. Mali naman ang interpretasyon niya sa nasaksihan niya rito, kaya hindi na siya kailangang magtanim ng galit dito. Nasaktan man siya sa isiping mahal pa nito si Andrea, pero sa kanya ito nag-propose. Sapat na iyong paliwanag. Hindi na niya palalampasin ang pagkakataon niya para sumaya. Pagkakaitan pa ba niyang puso niya ngayon na nakikita na niyang lalaking mamahalin niya habang buhay? Hindi na niya kinaya ang emosyong bumalot sa kanya. Mabilis na niyakap niya ito at ikinabigla nito. Natigilan nito. Ilang segundo lumipas bago ito natauhan. Tinanggal nito ang nakapangitang gitara sa kanya. Itinabi nito yun sa gilid, saka binalitan at siyang ipinaloob sa bisig nito. Napakagulhol na siya. Inilabas niya ang lahat ng pangungulila niya rito sa pag-iyak niyang iyon. Nang marahil ay mapansin nitong kumalma na siya, ay saka ito dumistansya at masuyong hinawakan ang kanyang baba. Ipinaloob nito ang kanyang mukha sa mainit na palad. I told you that I hate it every time you cry. I'm sorry kung nabilisan ka. I'm sorry kung nabigla kita. Hindi naman kita minamadali eh. Kung hindi mo pa kayang sagutin ang proposal ko, it's fine with me. I can wait. Gagawin ko yan para sa'yo. Kahit 1,000 taon pa ba ang paghihintay. Hinampas niya ito sa balikat. Oh my goodness, Albert. Ano bang akala mo? Huh? I'm not crying because I don't want your proposal. I'm crying because I can't believe you're asking me to marry you. I'm crying because it's the best proposal I've ever heard. Walang panama sa mga proposal setting sa movies and telenovelas. It's perfect. Hindi kaya panaginip lang ito kaya ganto kaganta? Tell me, nananaginip lang ba ako? Napaigtad siya nang hinapit siya nito at siniilang halik. Isa iyon sa mga namiss niya rito. Kissing her without permission. Kapwa sila naghahabol ng hininga nung maghiwalay ang mga labi nila. Have I proven it to you already? Now, yung sa akin naman nasagutin mo. Will you be my forever? Be my Mrs. Benitez Ara? Is that an order? Nakangiting tanong niya. Pakiramdam niya ay napakatagal na mula noong totoong ngumiti siya. Actually, kahit nuwang isagot mo, hindi naman ako papayag. Kukulitin pa rin kita. Araw-araw ko ipaparamdam sa'yo na karapat dapat akong maging asawa mo. I won't give up that easily without a fight. I love you. Ganoon naman pala eh. So, dyan na lang ako. Suyuin mo ako. Hamon niya rito. Honey! Nakalabing turon na yon. Mabilis na hinalikan siya nito. Ikinagulat nito ay kinilos niyang iyon. She pinched the edge of his nose. Bakit? Ikaw may sabing you'll do everything for me, hindi ba? Hindi ba yung totoo? Of course it's true. Mabilis na sabi nito. Lahat gagawin ko para sa'yo, Ara. Lahat kaya kong gawin para lang akong piliin mong makasama habang buhay. Lahat ng paraan na alam ko ay gagawin ko, mabuo ko lang uli ang tiwala mo sa akin. Kahit ano pa, Ara, lahat-lahat. I will give you my everything and everything that can make you happy. Sinserong sabi nito. Tila may humaplos sa puso niya sa sinasabi nito. Then, let's get married, Albert. You are gorgeous. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Ara nang lingunin niya nagsalita. Si Lorraine. Ikaw na friend. Sa lahat ng kasalan na a-attendan ko, ikaw ang pinakamagandang bride sa lahat. Sabi nito. Inabot nito ang kamay niya. Friend,
I am so glad that you have finally met your Prince Charming. I am so happy dahil sa wakas ay nagawa mo ng harapin ng totoong buhay na hinarap mo ang damdamin mo. I'm so proud of you. Basta wag mo akong kakalimutan ha. Pinisil niya ang kamay nito at nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bakit kita makakalimutan? You are my real friend, para na kitang kapatid Lorraine, and you are always there for me whenever I am down, kaya imposibleng makalimutan kita. I love you, friend. My goodness, don't cry. Baka humula sa makeup mo. Kumuha ito ng tissue at pinahid nito ang nagbabadyang tumulo ng mga luha niya. Nothing will change between us, Ara, right? We'll be best friends forever. Promise, sabi niya. Pagkatapos na magsintir ay tinulungan na siya nitong mag-ayos. Kasama niya ito sa loob ng bridal car. At habang binabagtas nila ang daan patungo sa simbahan ay napakalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Nanlamig din ang mga kamay niya. Halo-halong emosyon ang namamayani sa kanyang dibdib. Napapitlag siya nang hawakan ni Lorraine ang kamay niya. Dear, relax. Everything will be alright. Nahangiting wika nito. She smiled back. Huminga siya ng malalim. Yeah, everything will be fine. Pagkatapos ng araw na iyon ay Mrs. Ara Castañeda ka na. Oh my, she couldn't wait to see her groom. Pre, mag-relax ka nga. Napatingin si Albert kay Luis, ang best friend niya at ang best man niya sa kasal nila ni Ara. Kinakabahan ako eh. Feeling ko nakalimutan ko na ang lahat ng sasabihin ko mamaya para sa vow namin. Tinapik nito ang balikat niya. Ikaw na rin ang may sabi na mas mainam na yung hindi scripted. Hindi ba? Speak from the heart. Payo nito. I know. Ang problema ko kasi baka hindi talaga ako makapagsalita dahil sa sobrang tensyon. Pagakitong tumawa. Ang lakas talaga ng tama mo kay Ara, no? Sobra pare. Mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Mahal na mahal ko sila ng anak ko, Luis. Wala mang perpektong tao but for me, Ara is perfect. Besides, kung hindi siya dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon ay nagbumukmok pa rin ako sa paghiwalay namin ni Andrea. Tumangutango ito. Actually, nagtataka pa nga ako na hindi ko man lang nalaman na nag-break na pala kayo ni Rhea. Rhea ang tawag nito kay Andrea. Dati-rati kung ano ang una mong lalapitan kapag nagkakagalit kayong dalawa. Ngayon huli na nung nalaman ko na at nabalitaan ko na wala na pala kayo at ay kakasal ka na kay Ara. Hindi ko rin mapaniwalaan ang sarili ko pare. Siguro tama nga na pag-ibig din ang solusyon para magamot ang sugat na dulot din ng pag-ibig. She saved my heart. In love ah. Hindi na niya nagawang tungnin pa ang sanabi nito dahil naagaw na ng atensyon niya nang dumating ang bridal car. Iyon ang naging hudyat upang maghanda na ang entourage. Huminga siya ng malalim at umayos na rin siya. Inabot niya ang electric guitar sa tabi niya. Hindi alam ni Ara na siya ang kakanta sa kasal nila. Sosorpresahin na naman niya ito. Pakiramdam ni Ara ay bumaon na ang mga paa niya sa lupa nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Parang tumigil sa pagdibok ang puso niya. Familiar song? Iyon din ang kantang nagbigkis mula ng kanilang sa mga puso. It was as if the lyrics of the song were made for them. Every line fit them perfectly. Hindi pa man siya nagmamarcha ay naiiyak na siya. Umiiyak siya subalit nagsusumigaw ang puso niya sa sobrang kagalakan. She could not ask for more. Sobra-sobra na ang blessings na natatamo niya. Ilang buwan mula ngayon ay isisilang na niya ang unang anak nila ni Albert at mula na naman ang araw na iyon ay magiging asawa na niya ito. At ang piping na hiling na lang niyang isa na naroon ng mga magulang niya ay para maghatid sa kanya sa altar. Pero alam niyang nasaan man ang mga ito ay masaya rin ang mga ito para sa kanya at kasalo niya sa pinakamaligayang araw ng buhay niya. Dahil sa malalim na pag-iisip ay hindi niya namalayan na dapat na siya maglakad sa red carpet patungo sa altar. Ilang segundo pa yata ang lumipas bago niya naigalaw ang mga paa. Tiningnan niya niyang diretso si Albert. Nagtama ang kanilang mga mata.
He was the most gorgeous man she had ever seen in her entire life. Maya-maya ay nanlabo na ang paningin niya dahil sa mga luhang pinipigilan niya. Ito na lamang ang tanging malinaw sa mga mata niya. Para ba sila na lamang muli ang tao sa mundo? Bumalong ang mga luha sa mga mata niya. Hindi na niya alintana kung masira ang makeup niya. Hindi niya kayang itago pa ang totoong nararamdaman niya. Nang makalapit siya rito ay natapos na nito ang kanta. Maingat na inilapag nito ang gitara sa isang tabi. Naramdaman niya ang napakalakas sa pagdibog ng puso niya. Mas malakas pa yata yun kaysa sa tunog ng kampana. Napakislot siya nang itaas nito ang kanyang belo. He kissed her tears away. "Give me one sweet smile, honey," sabi nito. Tumalima siya rito. Inayos nito ang belo niya, saka sila nagsabay sa humarap sa pare. Then the ceremony started. Nang magtanong ang pare kung sinong tumututol sa kasal na iyon, ay hindi niya inaasahan na pagsagot ng isang tinig. Nanigas siya. It was Andrea. Nakakakita na to. Naging successful ang eye operation nito. Hanggang ngayon ba'y hahabulin nito ang Albert niya? Binundol ng kaba ang puso niya na magsalita ito. Sa kabilang banda ay naramdaman niya ang pagpisil ni Albert sa kamay niya. "Father, hindi naman po talaga ako tumututol. Gusto ko lang po sanang kunin ng pagkakataong ito para humingi ng tawad kina Albert at Ara sa mga kasalanan na gawa ko sa kanila. Literal na bulag na nga ako that time, pero hindi lang ang mga mata ko ang bulag, pati ang sarili ko. I'm sorry if I did something to destroy your relationship. I did those crazy things because of love. I love Albert so much, kaya patawarin mo ako, Ara, kung nagtangka akong bawiin siya sa'yo. I'm sorry." Mula sa pangamba ay napalitan ng relief ang nararamdaman niya. Ninitaan niya ito bago nilapitan. "I understand, Andrea. Sa maniwala ka man o hindi, talagang naiintindihan ko ang naging sitwasyon mo. Masyado ka lang din nagmahal kaya hindi kita masisisi. Thank you for letting him go. Thank you sa pagpapaubaya mo sa kanya sa akin. No, you deserve him more than I do. Bahalang araw, mahahanap mo rin na lalaking nararapat sa'yo. Malay mo ay nasa tabi-tabi lang siya, hindi ba?" Bigla ay nahagip ng kanyang mga mata si Martin na nasa isang tabi. Napataas ang sulok ng mga labi niya. Mukhang may naaamoy na siyang romance kahit hindi pa man nagkakakilala ang mga ito. Pagkatapos sila mag-usap ni Andrea, ay nagpatuloy na uli ang seremonya. She was caught up in the moment hanggang sa magpalitan na sila ng Albert ng vows. Hindi na niya matandaan kung ano mga pinagsasasabi niya. It came out naturally. Kung anong lumabas mula sa bibig niya ay hinayaan niya. Pero ang vow ni Albert ay hindi niya malilimutan, lalo na ang dulong parte nun. "Whatever it takes, you'll be my one and only love. Kahit paawain mo ko, kahit paipagtulakan mo ko, kahit papalayasin mo ko sa bahay natin, babalik at babalik pa rin ako sa'yo dahil dyan ang lugar ko." Makahulugang sabi nito at saka itinapat ang palad sa kaluwang dibdib niya. "Sa puso mo, I love you so much, Ara. So much that I could offer my life to you, kahit sa mga magiging anak natin." Napaluha siya sa mga sinabi nito. Pagkaraan ng vow nito ay nagpatuloy ang seremonya hanggang sa hindi na niya iyon na malayang natapos. Parang natauhan lang siya nang sabihin ng pari ang "You may now kiss the bride." Unti-unting itinaas ni Albert ang belong humaharang sa kanyang mukha. Huminto ito saglit at tiningnan siya sa mga mata. "I love you, Mrs. Ara Castañeda Benitez. I love you more." Pagkasabi niya niyon ay sinakop na nito mga labi niya. His kiss was full of care and love. Narinig niya ang masigabong palakpakan sa paligid at kasabay ng kasiyahan ng mga taong nakapaligid sa kanila ay ang kasiyahan ng kanyang puso. Pero mas akma yatang sabihin na kasiyahan ng kanilang puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ara at Albert. At lagi po nating tatandaan, sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan.
At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.